Magandang araw po sa lahat ng aking mga tagapakinig. Nandito na naman po si Maria. Ang kwentong ito po ay tungkol sa isang sugat na hindi ko akalain na magagamot pa. Isipin niyo po, noong isang araw, ang sarili kong anak ang tumawag sa akin ng kasambahay sa sarili kong bahay, sa harap pa ng mga kamag-anak niyang mayayaman. Ang kahihiyang iyon, ang hiya na iyon, halos ikamatay ko po. Akala ko ang mundo ko ay tapos na. Sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Ako ang nagmasid sa mga gastusin, nagpanatiling maayos ng bahay, nagsimula pa nga akong tumulong sa kanilang kasal. Pero para sa kanila, isa lang akong anino. Isang taong hindi nila pinapansin. Hanggang sa dumating ang araw na pinili nilang ipamukha sa akin na wala na akong silbi. Ngunit lumabas ako noon, dala lang ang aking pitaka. Hindi nila alam na ang yumaong si Jose, ang aking asawa, ay nag-iwan sa akin ng isang napakagandang lihim na yaman. 5 milyong piso binigyan niya ako ng katiyakan sa pamamagitan ng isang habilin na hindi nila kailanman nakita. Ang maliit na lola na pinatalsik nila, siya ngayon ang magiging mangangaso. Gusto nila akong paalisin, patahimikin. Ngayon, hindi lang ang bahay ang babawiin ko ang aking dangal. At gagawa ako ng isang aral na hindi nila malilimutan, isang aral na isasalaysay nila sa kanilang mga apo. Kung naramdaman nyo na rin po na parang estranghero kayo sa sarili nyong tahanan, i-like at i-share po ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Sabihin nyo po ang inyong kwento. Magandang araw po muli sa inyong lahat na nakikinig. Ako po si Maria Santos. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Narito po ako ngayon para ibahagi ang unang bahagi ng aking kwento. Isang kwento na nagsimula sa isang simpleng umaga at nagtapos sa isang hindi inaasahang pagbabago. Isang pagbabago na dala ng isang tinig mula sa nakaraan. Sa loob ng 37 taon, ang buhay ko at ni Jose, ang aking pinakamamahal na asawa, ay tila isang malambot na tapiserya. Bawat sinulid, bawat kulay ay pinagtagpi-tagpi namin ng may pagmamahal at pag-iingat. Dito namin itinayo ang aming pamilya, ang aming 3 anak, sina Miguel, Sofia at Jocelyn. Dito rin namin binuhos ang aming lakas at pagod sa bawat pagsubok na dumating mula sa mga maliliit na problema hanggang sa mga malalaking unos ng buhay. Tanda ko pa ang mga gabing kami nag-uusap hanggang madaling araw. Pinaplano ang kinabukasan. Pinaplano ang bawat hakbang para sa aming mga anak. Si Jose, siya ang aking sandigan, ang aking lakas, ang aking mundo. Tulad siya ng araw na laging sumisikat, maaasahan, mapagkakatiwalaan at nagbibigay liwanag sa aking buhay. At nang siya ay pumanaw, 3 taon na ang nakalilipas. Isang atake sa puso ang biglang kumuha sa kanya. Para akong nawalan ng kalahati ng aking pagkatao. Ang sakit, mahirap ilarawan. Ngunit sa kabila ng dalamhati, nakakahanap ako ng konting kapayapaan sa mga alaala namin. Ang aking mga anak, sila ang nagsilbing lakas ko. Nagsama-sama kami, nagtulungan. Unti-unti, ang buhay ay nagpatuloy, parang ilog na kahit may sagabal, ay patuloy na dumadaloy. Ang aking mga araw ay naging simple. Pinagkakasya ko ang pensyon ni Jose at ang Social Security. Ang aming tahanan, ang tahanang puno ng masasayang alaala, ay bayad na. Ang aking mga pangangailangan ay kakaunti na lamang. Tuwing Martes, dinadala ko ang aking sarili sa library para mag-volunteer. Masarap sa pakiramdam na makatulong, makihalubilo sa mga libro. Huwebes naman, ang oras ko para sa bridge kasama ang aking mga kaibigan. Ang tawanan, ang mga kwentuhan, ito ang mga sandaling nagpapatibay sa akin. At tuwing Linggo ng gabi, ang pinakahihintay ko, ang video call kasama ang aking mga apo. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga kwento, iyon ang aking kasiyahan. Ngunit isang umaga, isang kulay abong umaga ng Oktubre, nang ang lahat ng ito ay biglang nagbago. Habang maingat kong dinidiligan ang aking mga African violets sa kusina, isang hindi pamilyar na numero ang lumitaw sa caller ID. Isang area code mula sa Boston.
Hindi ko alam noon na ang simpleng pagtunog ng teleponong iyon ay magiging simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Isang kabanata na puno ng kawalan ng katiyakan. Magandang umaga po, sagot ko. Habang inilalagay ang pandilig, sinisikap na maging mahinahon ang aking tinig. Mrs. Maria Santos po ba ito? Isang boses na lalaki ang sumagot. Tunog propesyonal, pero may kakaibang tono. Opo, ako nga po, sabi ko. Magandang umaga, Mrs. Santos. David Cruz po ito, abogado mula sa Cruz and Associates. Paumanhin po sa biglaang pagtawag, ngunit kailangan ko po kayong pumunta agad sa aming opisina. Tungkol po ito sa mana ng inyong yumaong asawa. Napalunok ako. Mana. Ang salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Parang pamilyar. Pero bakit kailangan ng abogado? Sa pagkakaalam ko, ang lahat tungkol sa mana ni Jose ay naayos na 3 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang kalooban ay malinaw at lahat ng aming pinagsamahan ay naibahagi na ng maayos sa aming mga anak. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy ang abogado at ang kanyang boses ay bumaba, tila may ibinubulong na sikreto. Mrs. Santos, sabi niya, nakahanap kami ng selyadong liham mula sa inyong asawa sa isang safety deposit box na ngayon lang namin ini-inventory. Ang box na iyon ay pagmamay-ari ng dati kong kasosyo na siyang humawak sa mga affairs ni Jose bago ako sumali sa firm. Ang liham na ito ay para sa inyo at naglalaman ito ng impormasyon na magpapabago sa lahat. Anong klaseng impormasyon po? Naramdaman kong nanginginig ang aking mga kamay. Ano kayang nilalaman ng liham na iyon? Bakit ito nakatago? At bakit ngayon lang natagpuan? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang umikot sa aking isipan, parang mga ibong nagkakagulo sa loob ng aking dibdib. Hindi ko po maipapaliwanag sa telepono, mahinahon niyang sagot. Ang kanyang pag-iingat sa salita ay lalong nagpatindi sa aking kaba. Parang may malalim na dahilan kung bakit hindi niya ito pwedeng sabihin sa akin. Ngunit Mrs. Santos, ito po ay may kinalaman sa oras at napaka-importante. Oo, naintindihan ko na mahalaga ito. At nagpatigil siya at sa pagitan ng paghinga niya, naririnig ko ang maingat niyang pagpili ng mga salita. Ito ang mga salitang magpapagising sa akin sa katotohanan na hindi ko pa alam. Pakiusap, huwag niyo pong banggitin ang tawag na ito sa sinuman sa inyong pamilya. Hindi pa sa ngayon, may mga komplikasyon po. Komplikasyon? Anong klaseng komplikasyon? Sino ang mga taong tinutukoy niya sa pamilya? Ang mga anak ko ba? Sina Miguel, Sofia, Jocelyn, o baka naman may ibang taong kasama sa komplikasyon na iyon? Sino pa ba ang maaaring maging bahagi ng buhay ni Jose na hindi ko alam? Ang mga salitang huwag banggitin sa pamilya ay tumago sa aking puso na parang malalamig na patak ng ulan sa isang mainit na araw. Bakit? Bakit kailangang itago mula sa kanila? Ano ang dahilan para sa ganitong pagiging lihim? Ang aking asawa, ang lalaking kasama ko sa loob ng halos 4 na dekada, ay nagtago ng liham na ito. Bakit? Nagpatuloy ang abogado. Ang kanyang boses ay tila mas seryoso na ngayon. Kailangan ko po kayong makita bukas ng umaga, 9:00. Ang opisina ko po ay nasa 447 Beacon Street. Pumunta po kayong mag-isa, Mrs. Santos? Magtiwala po kayo sa akin dito? At bago pa man ako makapagtanong ng iba pa, bago pa man ako makahingi ng paliwanag, binaba na niya ang telepono. Naiwan akong nakatayo roon, nakatitig sa kawalan. Ang telepono ay nakadikit pa rin sa aking tainga, nakikinig sa walang katapusang tunog ng dial tone. Isang liham. 3 taon matapos ang lahat. 3 taon ng pagluluksa, ng pag-alala, ng pagbuo muli ng aking mundo. At ngayon, isang liham mula sa nakaraan ang biglang darating. Bakit kaya itatago ni Jose ang isang liham sa kanyang abogado? Bakit hindi niya ito ibinigay sa akin ng direkta? At bakit ang pagiging lihim tungkol sa pamilya? Ang lalaking kilala ko, ang aking Jose, ay laging tapat. Walang itinatago. Bawat sentimos sa aming checkbook ay tinitiyak niyang balanse. Bawat bayarin sa mortgage ay hindi niya hinahayaang mahuli. Siya ang aking pinagkakatiwalaan. Siya ang aking mundo.
Ang pag-iisip na mayroon siyang lihim na hindi niya ito ibinahagi sa akin ay masakit. Ang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang katahimikan ng aming tahanan ay tila mas malakas pa kaysa sa ingay. Nakahiga ako sa aming kama, ang kama ko na ngayon, nakatingala sa kisame. Ang aking isipan ay walang tigil sa pagtakbo, nag-iisip ng libu-libong posibilidad. Si Jose ba ay napahamak? Mayroon ba siyang mga lihim na hindi niya sinabi sa akin? Ang lalaking kilala ko ay malinis, halos nakakabagot sa kanyang katapatan. Ano kayang laman ng liham na iyon? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin, nagpapalipas ng walang katapusang oras sa dilim. Ang mga imahe ni Jose, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata na puno ng pagmamahal ay naglalaro sa aking isipan, ngunit may kasama itong anino ng pagdududa. Kinaumagahan, nagbihis ako ng maayos. Hindi para sa akin, kundi para kay Jose. Isinuot ko ang aking navy suit, ang damit na suot ko noong libing niya. Ito ang pinaka-formal na damit na meron ako, isang simbolo ng aking paggalang sa kanya at marahil isang pananggalang laban sa hindi ko pa alam na hamon. Habang palabas na ako ng bahay, na para bang tumatakas sa isang bagay na hindi ko maintindihan, tumawag ang aking anak na si Sofia. "Mom, gusto mo bang mag-lunch tayo mamaya? Libre ako sa hapon." Napalunok ako. Ang kasinungalingan ay mapait sa aking dila, ngunit ang babala ni Atty. Cruz ay malinaw sa aking isipan. Huwag banggitin sa pamilya. Ang salitang iyon ay parang isang pader na biglang tumayo sa pagitan ko at ng aking mga anak. "Naku, anak," sabi ko. Sinisikap na maging normal ang aking boses, ngunit ramdam ko ang panginginig nito. "Hindi ako pwede ngayon. Mayroon akong doctor's appointment." "Okay lang po, Mom? May problema po ba?" Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Alam niya ang aking mga routine. Alam niya kung kailan ako nagsisinungaling. "Routine lang, anak. Walang dapat ipag-alala," sabi ko. Mas mabilis na ngayon. Kinamumuhian ko ang pagsisinungaling sa aking anak. Ito ang unang beses na hindi ko sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Ngunit ang babala ni Atty. Cruz, kailangan kong sundin. Ang biyahe papuntang Boston ay tumagal ng 40 minuto. Bawat minuto ay puno ng pag-iisip. Sino ang mga taong tinutukoy ni Atty. Cruz? Ano ang ibig niyang sabihin sa komplikasyon? Ang opisina ni Atty. Cruz ay nasa 3 palapag ng isang eleganteng brownstone malapit sa public garden. Ang gusali mismo ay tila may daladalang kasaysayan, isang tahimik na saksi sa maraming mga kwento. Isang batang receptionist ang naghatid sa akin sa isang conference room na puno ng kahoy, kung saan may isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang 40 ang naghihintay. Tumayo siya nang pumasok ako. Ang kanyang tindig ay propesyonal, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may nakikita na higit pa sa aking suot. "Mrs. Santos, salamat po sa pagdating," sabi niya, sabay abot ng kanyang kamay. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak, tila sinusuri ang aking lakas. "Pakiusap, maupo po kayo. Gusto niyo po ba ng kape, tubig?" "Sabihin niyo na lang po kung ano ang lahat ng ito," sabi ko, nawawala na ng pasensya. Ang pagod, ang kawalan ng tulog, at ang bigat ng hindi ko alam na hiwaga ay nagsimulang bumigat sa aking kalooban. Lumapit siya sa kanyang briefcase at kumuha ng isang selyadong sobre. Ang papel ay bahagyang naninilaw na dahil sa katagalan. At agad kong nakilala ang sulat kamay ni Jose. Ang pamilyar na mga kurba, ang mga linya na minsan ko nang hinahawakan ng libu-libong beses. Naroon pa rin ang kanyang pangalan, nakasulat ng malinaw. "Para kay Patricia," sabi ni Atty. Cruz. Binabasa ang nakasulat sa sobre, ang kanyang boses ay may paggalang. "Buksan lamang kung may legal dispute." "Legal dispute?" Bulong ko, tila hindi makapaniwala. "Legal dispute? Tungkol saan? Ang akala ko ba ay tapos na ang lahat ng ito?" Ang mukha ni Atty. Cruz ay nagbago, naging seryoso. Tila alam na niya ang magiging reaksyon ko, o marahil alam na niya ang mas malaking larawan. "Mrs. Santos," sabi niya, "bago niyo po buksan ang liham na iyan, kailangan ko pong sabihin sa inyo ang isang mahalagang bagay." Inilapag niya ang sobre sa mesa sa pagitan namin. Ang tensyon sa silid ay tila bumigat.
2 linggo na ang nakalilipas, ang inyong anak na si Miguel at ang inyong stepdaughter na si Liza ay naghain ng joint lawsuit na kumukwestiyon sa habilin ng inyong asawa. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang suntok. Miguel? Ang aking Miguel? At si Liza? Ang anak ni Jose mula sa unang asawa niya, na minsan ko nang tinanggap bilang bahagi ng aming pamilya? Sinasabi nila na kayo raw ay nag-exert ng undue influence kay Jose sa mga huling taon ng buhay nito at na may malalaking assets na itinago mula sa estate. Hinihingi nila ang kumpletong re-evaluation ng lahat ng pag-aari ni Jose. Parang umikot ang silid. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Ang aking anak? Ang aking mahal na si Miguel? Ang aking stepdaughter na si Liza na tinulungan kong isama sa aming pamilya? Ano ang ibig sabihin ng undue influence? Ano ang ibig sabihin ng itinago? Nananabik akong malaman kung ano ang laman ng liham na iyon. Gusto nilang kunin ang lahat mula sa inyo, patuloy ni Atty. Cruz nang mahinahon. Tila nauunawaan niya ang bigat ng kanyang mga salita. At ayon sa liham na ito, alam ng inyong asawa na maaaring mangyari ang ganito. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi ko mabuksan ang selyo ng sobre. Ang mga salita ni Atty. Cruz ay parang mga pako na tumatagos sa aking puso. Marahan itong kinuha ni Atty. Cruz mula sa akin, binuksan gamit ang isang maliit na kutsilyo at ibinalik sa akin. Ang papel sa loob ay puno ng pamilyar na sulat kamay ni Jose. Napansin ko na may kasamang kirot na ito ay isinulat sa huling taon ng kanyang buhay kung kailan ang arthritis ay nagpahirap sa kanyang pagsulat. Bawat letra ay tila may halong sakit at pag-aalala. Ang kwento ay nagpapatuloy na may mas malalim na paggalugad sa damdamin ni Maria, ang kanyang pagkabigla, pagkalito at ang lumalaking kaba habang binabasa niya ang liham ng kanyang asawa. Ang paglalarawan ng kanyang mga alaala, ang kanyang pagmamahal kay Jose, at ang pagdududa na nagsisimulang pumasok sa kanyang isipan ay nagbibigay diin sa emosyonal na bigat ng sitwasyon. Ang mga detalye tungkol sa kanyang simpleng pamumuhay, ang kanyang mga gawain sa library at bridge club ay nagpapatibay sa imahe ng isang mapayapa, ngunit ngayon ay nababagabag na gawaing bahay. Ang pagtawag mula sa hindi kilalang numero, ang paggamit ng attorney's name, at ang instruksyon na huwag magbanggit sa pamilya ay lahat mga elemento na nagpapataas ng tensyon at misteryo na ginagawang natural ang kanyang pag-aalala at pagdududa. Pagdating ko sa opisina ni Atty. David Cruz, ang aking mga paa ay tila may sariling isip. Bawat hakbang ay mabigat, puno ng pangamba. Ang ganda ng gusali, isang lumang brownstone na mayaman sa kasaysayan, ngunit sa akin, tila ito ay isang lugar kung saan ang aking mundo ay malapit ng gumuho. Pumasok ako sa loob, dala ang aking pitaka at ang bigat ng mga tanong na hindi ko masagot. Ang pinaka nakakabigla sa lahat ay ang mga salita ng abogado kanina, huwag niyo pong banggitin sa sino man sa inyong pamilya. Sino ang tinutukoy niya? Ang aking mga anak? Ang mga taong bumubuo sa aking buhay? Sinundo ako ng isang batang receptionist at tahimik niya akong inihahatid sa isang conference room. Ang silid ay puno ng kahoy na nagbibigay ng kakaibang lamig at pormalidad. Sa gitna ng mesa, naroon na si Atty. Cruz, kasama ang isang selyadong sobre. Ang sulat kamay ni Jose. Kitang-kita ko ang pamilyar na pagkakahilig ng mga letra, ang paraan ng pagbuo ng bawat titik. Tila ba naroon pa ang init ng kanyang mga kamay na humawak dito noong isinusulat niya ito. Mrs. Santos, salamat po sa pagdating, sabi ni Atty. Cruz. Sabay tayo at pag-abot ng kanyang kamay. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak, ngunit hindi ito nagbibigay ng kapanatagan. Pakiusap, maupo po kayo. Naupo ako, ang aking mga kamay ay nakalapag sa ibabaw ng mesa. Hindi ko mapigilan ang bahagyang panginginig. Nais ko sanang itanong agad ang lahat, ang mga katanungang bumabagabag sa akin mula pa kagabi. Ngunit naunahan na niya ako. Mrs. Santos, nagsimula siya. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit seryoso. Bago niyo po buksan ang liham na iyan, kailangan ko pong sabihin sa inyo ang isang mahalagang bagay. Inilapag niya ang sobre sa mesa sa pagitan namin.
Ang tensyon sa silid ay tila bumigat. 2 linggo na ang nakalilipas, sabi niya. Ang inyong anak na si Miguel at ang inyong stepdaughter na si Liza ay naghain ng joint lawsuit na kumukwestiyon sa habilin ng inyong asawa. Ang mga salitang iyon, parang mga hampas ng alon na bumagsak sa akin. Miguel? Ang aking Miguel? Ang aking panganay na inalagaan ko mula pagkabata, na karga-karga ko kapag may sakit, na pinaghirapan kong paaralin? At si Liza? Ang anak ni Jose mula sa una niyang asawa, na sinubukan kong tratuhin na parang sarili kong anak? Sila, naghahain ng kaso laban sa akin? Sinasabi nila, nagpatuloy si Ate Gar. Cruz, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, tila sinusuri ang bawat reaksyon ko, na kayo raw ay nag-exert ng undue influence kay Jose sa mga huling taon ng buhay nito, at na may malalaking assets na itinago mula sa estate. Hinihingi nila ang kumpletong re-evaluation ng lahat ng pag-aari ni Jose. Undue influence? Itinago? Ang mga salitang iyon ay tila malalaking bato na bumagsak sa aking dibdib. Undue influence? Si Jose at ako, kami ay magkasama sa loob ng halos 4 na dekada. Ang bawat desisyon, malaki man o maliit, ay aming pinag-uusapan. Paano ko siya naimpluwensyahan? Siya ang nag-iimpluwensya sa akin, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang katapatan. Itinago? Lahat ng aming pinaghirapan, lahat ng aming pinagsamahan ay hindi ko kailanman naisip na itago. Hindi ko na maalala kung kailan ang huling beses na nakaramdam ako ng ganitong klaseng pagkabigla. Parang gusto kong sumigaw, pero walang tunog na lumalabas sa aking bibig. Paano po? Ang tanging nasabi ko, ang aking tinig ay halos pabulong na lang. Sila Miguel at Liza. Ano po ang ibig sabihin nito? Sinasabi nila, paliwanag ni Attorney Cruz, ang kanyang tinig ay kalmado. Ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita, na kayo raw ay nag-impluwensya sa kanya para hindi na niya ibahagi ang kanyang yaman sa kanyang mga anak. Hinihingi nila na muling suriin ang lahat, mula sa mga bank accounts hanggang sa mga property. Parang umikot ang silid. Ang mga imahe ng aking mga anak ay naglalaho na palitan ng mga imahe ng mga dokumento, mga numero, mga legal na termino na hindi ko maintindihan. Miguel, ang aking anak. Ang aking Miguel. Paano niya nagawa ito? Ano ang nangyari sa kanya? At si Liza, ano ang naging papel niya dito? Napapikit ako, sinisikap na mapakalma ang aking sarili. Kailangan kong maging malakas. Para kay Jose. Para sa sarili ko. Mayroon po bang ebidensya ang kanilang sinasabi? Tanong ko, sinisikap na maging matatag ang aking tinig. Iyan po ang dahilan kung bakit ko kayo pinapunta dito, Mrs. Santos, sabi ni Attorney Cruz, sabay turo sa selyadong sobre. Ang liham na ito mula kay Jose. Alam niya na maaaring mangyari ang ganito. At bago niyo po ito basahin, kailangan niyo pong malaman na si Miguel at Liza ay naghain ng kaso. Nais nilang kumpestyunin ang habilin. Ang liham na iyon. Ang liham na ito ang susi. Ang liham na ito ang magpapaliwanag. Ngunit ang mga salita ni Attorney Cruz, ang mga salita ng kaso, tumagos sa akin na parang mga karayom. Gusto kong umiyak, gusto kong sumigaw, ngunit pinipigilan ko ang sarili ko. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi ko mabuksan ang selyo ng sobre. Ang mga salitang legal dispute ay patuloy na umuulit sa aking isipan. Ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Para sa aming pamilya? Marahan itong kinuha ni Attorney Cruz mula sa akin, binuksan gamit ang isang maliit na kutsilyo at ibinalik sa akin. Ang papel sa loob ay puno ng pamilyar na sulat kamay ni Jose. Binasa ko ang mga unang linya. Aking pinakamamahal na Patricia, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ang aking pinakamatinding pangamba ay natupad. Ang mga salitang iyon, agad na nagpadugo ng aking puso. Pangamba? Ano ang kanyang kinatatakutan? Sino ang kanyang kinatatakutan? Patawad, aking mahal. Dapat sana ay binalaan kita noong nabubuhay pa ako, ngunit ako'y duwag. Duwag? Si Jose?
Ang lalaking hindi natakot sa kahit ano. Ang lalaking lumaban sa hirap ng buhay, ang lalaking nagtanggol sa amin noon. Bakit niya sinasabing duwag siya? At bakit siya humihingi ng tawad? Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ang bawat salita ay tila nagbubukas ng isang bagong pinto patungo sa isang hindi ko pa nakikilalang bahagi ng buhay ni Jose at ng aming pinagsamahan. Umasa akong magkakamali sila. Umasa akong pagkatapos kong pumanaw, bibigyan kanila ng kapayapaan. Sino ang sila? Malinaw na hindi lang si Miguel. Siguro kasama si Liza. Ang pag-asa na bibigyan siya ng kapayapaan. Ibig sabihin, alam niyang hindi ito mangyayari. Alam niya na ang pagkawala niya ay magdudulot ng kaguluhan. Ngunit kilala ko si Liza at kilala ko ang kamandag na itinanim ng kanyang ina sa puso niya. Kamandag. Ito ay isang malakas na salita. Ang kamandag ng kanyang unang asawa, ang ina ni Liza. Naalala ko ang mga kwento noon, ang mga problema na dala ng unang pamilya ni Jose. Tila hindi pa pala iyon tapos. At nakita ko si Miguel na nahulog sa impluwensya nitong mga nakaraang taon. Nahulog sa impluwensya? Ang aking anak? Paano? Kailan? Ang mga tanong ay nagpatuloy sa pagdami sa aking isipan. Pinaplano na nila ito, Patricia. Pinaplano nilang kunin ang lahat pagkatapos kong mawala. Ang mga salitang pinaplano nilang kunin ang lahat ay nagbigay ng lamig sa aking katawan. Ito ay hindi lang isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang plano. Isang masamang plano. Ang life insurance policy, ang $750,000 na iyon mula sa aking unyon. Alam nila ang tungkol dito. $750,000, malaking halaga iyon, at alam nila ito. Ngunit ang hindi nila alam, gumawa ako ng hiwalay na trust 2 taon na ang nakakaraan. Naglalaman ito ng perang pinagbentahan ng property ng aking ama sa Worcester, $1.2 million. Ikaw at ang iyong abogado lamang ang nakaaalam na umiiral ito. Isang trust? 1.2 million? Hindi ko alam ang tungkol dito. Hindi ko alam ang tungkol sa pagbebenta ng property ng kanyang ama. Hindi ko alam ang tungkol sa trust na ito. Ito ang pinakamalaking lihim. Ito ang dahilan kung bakit kailangan kong pumunta dito ng mag-isa. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko dapat sabihin sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit ako ay nasa opisina ni Atty. Cruz ngayon, hawak ang liham na ito na parang isang bomba na maaaring sumabog anumang oras. Ang aking mundo ay biglang nagbago. Ang aking simpleng buhay, ang aking kapayapaan ay tila nawala sa isang iglap. Ang pagka-shock ay napalitan ng pagkalito, at ang pagkalito ay unti-unting nagiging isang malalim na pangamba. Ang aking mga anak ang magiging dahilan ng lahat ng ito. Hindi hihinto sina Liza at Miguel, patuloy ni Jose sa kanyang liham. Naniniwala silang mas karapat-dapat sila sa perang ito kaysa sa iyo. Iniisip ni Liza na iniwan ko siya noong pinakasalan kita. Iniisip ni Miguel na mas pabor ako sa mga kapatid niya. Ginugol nila ang mga taon sa pagbuo ng kanilang sama ng loob at ngayon plano nilang ilabas iyon sa iyo. Huwag mong hayaan sila, Patricia. Lumaban ka. Mayroon kang bawat legal na karapatan sa lahat ng ating pinagsamahan. Lumaban ka. Ang mga salitang iyon ay naging isang malakas na sigaw sa aking isipan. Jose, ang aking Jose, alam niyang lalabanan nila ako. Alam niyang kailangan kong lumaban. At sa pamamagitan ng liham na ito, binigyan niya ako ng sandata. Ang trust. Ang 1.2 milyon. Ito ang aking pag-asa. Ito ang aking depensa. Mahal kita. Patawad kung iniwan kitang mag-isang humarap dito. Magpakailanman sa iyo, Jose. Ang mga huling salita ay tumulo mula sa aking mga mata bilang mga luha. Luha ng kalungkutan, ng pagkabigla, ng takot. Ngunit may kasama ring determinasyon. Lumaban ka. Oo, Jose, lalaban ako. Para sa iyo, para sa ating pinagsamahan, para sa aking sarili. Tumingala ako kay Ate Mary Cruz, ang liham ay mahigpit na hawak sa aking kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-unawa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi na ang laban na ito ay magiging mahirap. Napakagulo ng aking isipan.
Ang aking anak na si Miguel, ang aking stepdaughter na si Liza, ang aking yumaong asawa na si Jose, at ang lihim na ito. Ang lahat ng ito ay tila isang bangungot na hindi ko alam kung paano gigising. Ang paglalakbay na ito ay nagsisimula pa lamang. Nang mabasa ko ang liham ni Jose, para akong sinampal ng katotohanan. Ang mga salita niya na minsan ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ngayon ay bumabagabag sa aking puso. Ang kanyang sulat kamay na pamilyar sa akin ay tila naging isang hudyat ng mga problema na hindi ko akalain na darating. Umupo ako sa malambot na upuan sa opisina ni Attorney Cruz. Ang papel na hawak ko ay nanginginig kasabay ng aking mga kamay. Bawat salita ay tila isang tinig mula sa nakaraan, isang tinig na bumubulong ng mga babala. Aking pinakamamahal na Patricia, nagsimula ang liham. Patricia, iyan ang tawag niya sa akin noong mga unang taon namin. Bago pa man ako naging Maria Santos, ang asawa ni Jose Reyes, ako ay si Patricia, ang babaeng minahal niya ng lubos. Ang paggamit niya ng pangalang iyon ay tila isang pagbabalik sa aming mga unang araw, isang paalala ng pagmamahal na pinagsaluhan namin. Ngunit ang kasunod na mga salita ay nagdala ng bigat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ang aking pinakamatinding pangamba ay natupad. Pangamba, si Jose na kilala kong matapang, na hindi natatakot sa kahit ano, ay mayroon palang pinakamatinding pangamba. At iyon ay tungkol sa amin, o marahil tungkol sa kung ano ang mangyayari sa akin pagkatapos niyang mawala. Patawad, aking mahal. Dapat sana ay binalaan kita noong nabubuhay pa ako, ngunit ako'y duwag. Ang salitang duwag ay tila hindi bumagay sa pagkatao ni Jose na kilala ko. Siya ang lalaking lalaban para sa amin, ang lalaking hindi uurong sa anumang panganib. Ngunit dito niya inamin ang kanyang takot. Takot na magbigay ng sakit sa akin? Takot na harapin ang katotohanan na ang kanyang mga anak ay maaaring magdulot ng problema sa kanyang minamahal na asawa? Umasa akong magkakamali sila. Sino ang sila? Malinaw na ang tinutukoy niya ay sina Miguel at Liza. Umasa siyang magkakamali sila sa kanyang hinala. Sana pala ay hindi sila ganito kasama. Sana pala ay nagkamali siya sa kanyang pag-iisip tungkol sa kanila. Ngunit kilala ko si Liza at kilala ko ang kamandag na itinanim ng kanyang ina sa puso niya. Ang mga salitang iyan ay tila tumusok sa aking puso. Kamandag, malalim ang kanyang pagkakakilala sa kabutihan ni Liza. Higit pa sa aking inakala, ang ina ni Liza, ang dating asawa ni Jose, si Doña Elena de los Santos, alam kong siya ang nagtanim ng mga masasakit na salita sa puso ng kanyang anak. Laging may galit sa kanyang mga mata tuwing nakikita niya ako noon. Parang sinisisi ako sa pagkasira ng kanilang pamilya, kahit na matagal na silang hiwalay ni Jose bago pa man kami magkakilala. At nakita ko si Miguel na nahulog sa impluwensya nitong mga nakaraang taon. Ang mga salitang ito ang pinakamahirap tanggapin. Ang aking Miguel, ang aking anak na lalaki. Paano siya nahulog sa impluwensya ni Liza? Ang lalaking pinaghirapan kong palakihin ng may mabuting asal, ang lalaking tinuruan ko ng halaga ng katapatan at pagmamahal sa pamilya. Naisip ko ang mga pagbabago sa kanya nitong mga huling taon. Ang pagiging madalang ng kanyang pagbisita, ang kakaibang tono sa kanyang boses kapag napag-uusapan si Liza. Hindi ko ito napansin noon. Hindi ko ito inintindi. Iniisip ko na lang na baka busy siya sa trabaho o may sarili na siyang mundo. Ngayon, alam ko na. Nahulog na pala siya sa pain. Nahulog sa pain ng kasakiman. Pinaplano na nila ito, Patricia. Pinaplano nilang kunin ang lahat pagkatapos kong mawala. Ang mga salitang pinaplano nilang kunin ang lahat ay naging malinaw. Hindi ito isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang plano. Isang masamang plano na matagal nang binubuo. Ang life insurance policy, ang 5,000 na iyon mula sa aking unyon. Alam nila ang tungkol dito. 5,000 pesos. Ang malaking halaga na iyon na inaasahan kong magbibigay sa akin ng seguridad pagkatapos mawala ni Jose, alam na nila ito. Nakaramdam ako ng paglamig sa aking mga braso.
Ngunit ang hindi nila alam, gumawa ako ng hiwalay na trust 2 taon na ang nakakaraan. Ngunit ito ang kailangan mong maunawaan. Hindi hihinto sina Liza at Miguel. Naniniwala silang mas karapat-dapat sila sa perang ito kaysa sa iyo. Iniisip ni Liza na iniwan ko siya noong pinakasalan kita. Iniisip ni Miguel na mas pabor ako sa mga kapatid niya. Ginugol nila ang mga taon sa pagbuo ng kanilang sama ng loob at ngayon plano nilang ilabas iyon sa iyo. Dito ko naramdaman ang tunay na sakit. Ang sama ng loob na binuo sa loob ng maraming taon. Ang mga maling paniniwala. Ang pagtingin sa akin bilang isang tagalabas, bilang isang tagapag-agaw. Ang pag-iisip na ang aking mga anak ay may ganitong sama ng loob sa akin o sa kanilang ama dahil sa akin. Ito ay napakasakit. Hindi ko akalain na ang mga maliliit na bagay na napapansin ko noon, ang kanilang pagiging madalang bumisita, ang pagiging mailap nila, ay bunga pala ng ganito kalalim na hinanakit. Huwag mong hayaan sila, Patricia. Lumaban ka. Mayroon kang bawat legal na karapatan sa lahat ng ating pinagsamahan. Ang mga salitang iyon, lumaban ka, ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Ang aking Jose, kahit wala na siya, ay nagbibigay pa rin ng lakas sa akin. Siya ang nagtutulak sa akin na lumaban. Hindi niya nais na ako ay maging biktima. Gusto niyang ipaglaban ko ang aming pinagsamahan. Ang mga dokumento ng trust ay nasa kay David Chen sa Morrison at Associates. Alam niya ang lahat. Malinaw na ang plano ni Jose ay detalyado. Alam niyang kailangan ko ng tulong at inihanda na niya ito. Mahal kita, patawad kung iniwan kitang mag-isang humarap dito, magpakailanman sa iyo, Jose. Ang mga huling salita, ang mga salitang naglalaman ng lahat ng kanyang pagmamahal, lahat ng kanyang pag-aalala, at ang kanyang paumanhin na iniwan niya akong mag-isa sa labanang ito. Napapikit ako, ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa aking mga pisngi. Hindi lang ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagkaunawa. Pagkaunawa sa kanyang huling habilin, sa kanyang pagmamahal, at sa kanyang takot para sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay habang ibinabalik ko ang liham kay Attorney Cruz. Jose, ang aking Jose, bulong ko, ang aking tinig ay nabibiyak. Mrs. Santos, sabi ni Attorney Cruz, ang kanyang tinig ay puno ng simpatiya. Alam ko pong mahirap tanggapin ito. Ngunit si Jose, sa pamamagitan ng liham na ito, ay nagbigay sa inyo ng proteksyon at ng kakayahang lumaban. Ang trust na kanyang ginawa ay napakalakas na armas. Tumingala ako sa kanya. Ang aking mga mata ay puno ng determinasyon. Ang aking puso ay mabigat, ngunit mayroon na akong direksyon. Mayroon na akong sandata. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Ang aking boses ay mas matatag na ngayon kaysa kanina. Sabi niya, kailangan ko ng tulong ninyo. Alam niyo po ang tungkol sa trust. Opo, Mrs. Santos, sabi niya. Alam ko po ang tungkol dito. Ito ang magiging susi natin. Ngunit kailangan nating maging maingat. Si Liza at Miguel at marahil ang kanilang abogado ay agresibo. Kailangan nating paghandaan ang bawat hakbang. Sa sandaling iyon, sa gitna ng pagkalito at takot, nakaramdam ako ng isang uri ng kapangyarihan. Ang pagmamahal ni Jose na lumampas pa sa kanyang kamatayan ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko akalain na taglay ko. Ang liham na ito, ang kanyang huling habilin, ay hindi lamang isang babala kundi isang tawag sa armas. At ako, si Maria Santos, ang babaeng pinili niyang protektahan, ay handa ng lumaban. Ang mga eko mula sa papel na ito ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga utos, mga pangako, at isang mapagmahal na paalam mula sa lalaking minahal ko ng higit sa lahat. Ang laban ay magiging mahirap, alam ko. Ngunit ngayon, hindi na ako nag-iisa. Kasama ko si Jose sa pamamagitan ng kanyang mga salita at kasama ko si Attorney Cruz na handang tumulong sa akin. Ang paglalakbay na ito ay hindi magiging madali, ngunit ito ang aking laban. Ang laban para sa aming pinagsamahan. Matapos kong mabasa ang liham ni Jose at ang mga salita ni Attorney Cruz tungkol sa kaso, isang bagong mundo ang bumukas sa aking harapan.
Isang mundo na puno ng mga legal na termino, mga testigo, at ang posibilidad ng isang mahaba at masakit na labanan. Ang dating mapayapang buhay ko ay tila isang alaala na lamang, isang malabong larawan na unti-unting naglalaho. Ngayon, kailangan kong harapin ang katotohanan. Kailangan kong lumaban. Mrs. Santos, sabi ni Atay Cruz, ang kanyang tinig ay nagbibigay ng determinasyon. Si Jose ay naghanda para dito. Ang liham niya, ang trust, ito ang ating mga sandata. Ngunit kailangan natin ng higit pa riyan. Kailangan natin ng matibay na pundasyon. Kailangan nating ipakita sa korte na ang lahat ng sinasabi ni na Miguel at Liza ay kasinungalingan. Pinakinggan ko siyang mabuti. Ang kanyang plano ay tila detalyado, ngunit sa simula, tila napakarami. Ano po ang mga unang hakbang at Iron Cruz? Tanong ko, sinisikap na maging kalmado ang aking boses. Una, sabi niya, magfa-file tayo ng motion to dismiss. Ang kaso nila ay dapat sana ay naipasok noong unang 3 taon matapos ang probate ng will ni Jose. Ngayon, 3 taon na ang nakalipas. Ito ang ating unang depensa. Kung sakaling hindi ito matanggap ng korte, susunod ay kokolektahin natin ang lahat ng posibleng ebidensya. Kailangan nating patunayan na tunay at lehitimo ang inyong pagsasama ni Jose. Mga litrato, mga sulat, emails, anumang magpapakita ng inyong pagmamahalan at pagkakaisa. Kailangan din nating patunayan ang malusog na pag-iisip ni Jose noong mga huling taon niya. Baka may mga medical records tayo, mga testimonya mula sa mga doktor o mga kaibigan na makakapagpatunay na hindi siya naimpluwensyahan. Oo naman, si Jose, siya ang pinakamalusog sa pag-iisip na kilala ko. Kahit noong tumatanda na siya, ang kanyang isipan ay matalas pa rin. Ang kanyang mga desisyon ay palaging makatuwiran. Naalala ko ang mga pag-uusap namin tungkol sa mga plano niya, tungkol sa mga pangarap niya para sa amin. Wala ni isa man doon ang nagpapakita ng paghina ng kanyang isipan. At ang tungkol sa trust, dagdag niya, ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa determinasyon, pananatilihin natin itong lihim hanggat maaari. Ito ang ating ace in the hole. Ito ang ating pinakamalakas na panlaban kung sakaling umabot tayo sa punto na kailangan na nating ilabas ang lahat. Ang salitang ace in the hole, ito ang nagbigay sa akin ng kaunting lakas. Isang lihim na sandata, isang paghahanda mula kay Jose na hindi ko man lang alam. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Alam kong hindi ito magiging madali. Ang pagharap sa sariling mga anak sa korte ay isang bagay na hindi ko naisip mangyayari. Kailangan ko po ng lahat ng inyong mga dokumento, Mrs. Santos. Lahat ng may kinalaman sa inyong pagsasama ni Jose. Bank statements, joint accounts, mga insurance policies, mga pag-aari. Pati na rin ang mga personal na bagay na magpapakita ng inyong relasyon. Mga litrato, mga sulat, mga greeting cards, emails. Kahit ano po na magpapatunay na kayo ay isang tunay na mag-asawa at si Jose ay gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Nagpatigil siya, tumingin sa akin ng diretso. At Mrs. Santos, sabi niya, ang kanyang tinig ay bumaba. Kailangan niyo pong ihanda ang inyong sarili. Ito ay magiging pangit. Sila Liza at Miguel ay magsasabi ng mga kakilakilabot na bagay tungkol sa inyo. Susubukan nilang baguhin ang kasaysayan. Ipipinta nila kayo bilang isang gold digger na nakakulong sa isang malungkot na byudo. Ang mga salitang iyon, gold digger, malungkot na byudo. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Ang aking reputasyon, ang aking pagkatao, susubukan nilang sirain ang lahat ng iyon? Ang lalaking nakilala ko, ang lalaking minahal ko, ang aking Jose? Sinamantala ko ba siya? Ginamit ko ba siya para sa pera? Ang ideya pa lang ay kasuklam-suklam. Hayaan nilang subukan, sabi ko, at nagulat ako sa lakas ng aking sariling tinig. Mayroong bakal doon na hindi ko alam na taglay ko. Alam ko ang katotohanan. Alam ni Jose ang katotohanan. At hindi ko hahayaang sirain nila ang kanyang alaala o nakawin ang lahat ng ating pinaghirapan. Sa mga sumunod na araw, inubos ko ang aking oras sa paghahanap ng mga dokumento.
Ang aming bahay na dati ay puno ng kapayapaan ay naging parang isang archives. Nagkalat ang mga papeles, mga lumang litrato, mga kahon ng mga alaala. Bawat dokumento na aking nakukuha ay tila isang piraso ng aming buhay na magkasama ni Jose. Mga bank statements mula pa noong mga unang taon namin, kung saan maliit pa ang aming kinikita, ngunit malaki ang aming pangarap. Mga sulat mula kay Jose noong siya ay nasa business trips, puno ng pagmamahal at pangako. Mga resibo ng mga maliliit na gastos na dati ay hindi ko pinapansin, ngayon ay tila nagiging mahalagang ebidensya. Bawat dokumento ay isang kwento, bawat litrato ay isang alaala. Ang mga litrato namin ni Jose, noong mga bata pa sina Miguel, Sofia at Jocelyn. Si Jose na tinuturuan si Miguel ng baseball. Si Jose na yakap si Sofia habang nagbabasa sila ng libro. Si Jose na may ngiti sa kanyang mga mata habang pinapanood niya si Jocelyn na sumasayaw. Ito ang ebidensya ng aming buhay. Ito ang katotohanan. Sa paghahanap ko, natagpuan ko ang mga lumang medical records ni Jose. Ang mga ito ay nagpapakita ng kanyang magandang kalusugan hanggang sa mga huling taon niya. Walang indikasyon ng anumang paghina ng kanyang pag-iisip. Mayroon din akong mga testimonya mula sa kanyang mga dating kasamahan sa post office na nagsasabing palagi siyang tapat, maaasahan at may malinaw na pag-iisip. Kahit ang kanyang doktor na nakasama niya sa loob ng mahigit 20 taon ay nagbigay ng sulat na nagsasabing si Jose ay nasa kanyang buong pag-iisip at may kakayahang gumawa ng sarili niyang mga desisyon hanggang sa kanyang huling hininga. Habang ginagawa ko ito, ang aking mga anak na babae, sina Sofia at Jocelyn, ay palaging nandyan para sa akin. Hindi sila nagtanong ng marami, ngunit ramdam ko ang kanilang suporta. Alam nila ang aking pagkatao. Alam nila ang aking katapatan kay Jose. Ang aking anak na si Miguel, siya ang kulang. Ang aking anak na lalaki, ang taong dapat ay nasa tabi ko ngayon, ay siya pa ang nagiging dahilan ng aking pagdurusa. Ang sakit na iyon ay tila mas matindi pa kaysa sa legal na laban na aking hinaharap. Nang makumpleto ko ang halos lahat ng dokumento, inayos ko ito sa 3 malalaking kahon. Hindi ko inakala na ang 37 taon ng aming pagsasama ay maaaring mailagay sa mga kahon na iyon. Ngunit naroon ang lahat, ang aming buhay, ang aming pagmamahal, ang aming mga alaala, ang aming pinaghirapan. Ito ang aking depensa. Ito ang aking katotohanan. Hinarap ko si Atemer Cruz, ang mga kahon ay nasa aking tabi. Mrs. Santos, ito po ay kahanga-hanga, sabi niya, habang tinitingnan ang mga kahon. Ito po ay malaking tulong para sa atin. Pinahawak niya sa akin ang legal na dokumento ng kanilang mosyon na i-dismiss ang kaso. Habang binabasa ko ito, naramdaman ko ang lamig ng legal na lengguwahe, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ang mga alegasyon ni Liza at Miguel ay walang basehan na ipasok ng huli at dulot ng kasakiman, hindi ng hustisya. I-file nyo na po. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Alam kong ito pa lang ang simula, ngunit sa pagharap sa unang hamon na ito, sa pag-aayos ng mga dokumentong ito, naramdaman ko ang isang uri ng pagbabawi. Hindi na ako ang biktima lamang, ako na ang lumalaban. May isa pa pong bagay, sabi ni Atener Cruz. Kumuha siya ng isa pang dokumento. Nire-rekomenda ko po na magpadala tayo ng formal na discovery request. May karapatan po tayong suriin ang mga financial records, communications, ano paman, na maaaring magbunyag ng kanilang motibasyon. Kung matagal na nilang pinaplano ito, gaya ng hinala ni Jose, magkakaroon tayo ng bakas. Gawin niyo po, sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Kung gusto nilang maglaro ng mga laro, haharapin ko sila. Kung gusto nilang maghanap ng ebidensya, hahanap din kami. Ito na ang aking laban. Ang aming laban. Laban para sa alaala ni Jose, laban para sa aming pinagsamahan, at laban para sa aking sariling dangal. Nang lumabas ako sa opisina ni Atener Cruz, ang langit ay nagsimula ng magdilim. Ang araw ay papalubog na. Ngunit sa aking puso, may kakaibang liwanag na nagsimulang sumilay. Ang liwanag ng determinasyon.
ang liwanag ng pag-asang makamit ang hustisya. Alam kong mahaba pa ang lalakbayin ko. Ngunit ngayon, hindi na ako natatakot. Handa na ako. Handa na akong lumaban. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Attire David Cruz, ang aking puso ay tila isang tambol na tumitibok ng malakas. Alam kong nagsimula na ang laban. Ngunit hindi ko inasahan na magiging ganoon kabilis ang pag-atake. Bumalik ako sa aking tahanan, ang dating tahanan na puno ng kapayapaan. Ngayon ay tila isang lugar na kailangan kong ipagtanggol. Habang inaayos ko ang mga dokumento para kay Atay Cruz, biglang tumunog ang telepono. Hindi ko pa man nasasagot, ramdam ko na may kakaiba. Nang sagutin ko ito, isang boses na pamilyar ngunit puno ng lamig ang narinig ko. Si Atay Cruz. "Mrs. Santos, mayroon po tayong problema," sabi niya. Ang kanyang tinig ay tila may pag-aalala. Si Liza at Miguel ay nag-file ng emergency motion para makuha ang lahat ng inyong financial records. Sinasabi nila na nagtatago kayo ng assets at sinusubukan ninyong ilipat ang pera sa ibang bansa. Napatakip ako sa aking bibig. Pagtatago ng assets? Ilipat sa ibang bansa? Ako? Wala akong alam sa mga ganyang bagay. Ang aking pinagkakakitaan ay ang pensyon ni Jose at ang aking maliit na volunteer work. Hindi ko kayang gawin ang mga bagay na iyon. Ngunit ang mas malala pa, ang dahilan na kanilang ibinigay. Nagsusumiti sila ng affidavit mula sa isang taong nagpakilalang malapit na kaibigan ng pamilya na nagsasabing nasaksihan nila kayong nag-uusap tungkol sa pagtatago ng assets kasama si Robert bago siya pumanaw. Si Robert? Si Jose? Ngayon, si Jose ang isinasama nila sa kanilang kasinungalingan. At sino itong malapit na kaibigan ng pamilya? Hindi ko ito maintindihan. Iyon po ay katawa-tawa, sabi ko. Ang aking tinig ay nanginginig sa galit at pagkabigla. Wala po akong alam na ganon. Hindi ko alam kung sino ang nagsasabi niyan. "Alam ko po, Mrs. Santos," sabi ni Atay Cruz. Ngunit ang affidavit na ito ay naglalaman ng isang pangalan, Doña Elena de los Santos. Doña Elena, ang dating asawa ni Jose, ang ina ni Liza, ang babaeng lihim na kinamumuhian ako, ang babaeng hindi dumating sa libing ni Jose, ang babaeng matagal nang wala sa buhay ng aming pamilya. Siya ang nagsumit ng affidavit? Siya ang nagsabing nasaksihan niya ako? Ito ay hindi lamang kasinungalingan. Ito ay paninirang puri. Ito ay panunulsol. "Siya po ang ex-wife ni Robert," sabi ko, halos hindi makahinga. Siya ang nanay ni Liza. Matagal na siyang wala sa pamilyang ito. Hindi nga siya pumunta sa libing ni Robert. Kung gayon, sabi ni Atty. Cruz, ang kanyang tinig ay nagiging mas seryoso. Kung gayon, siya ay nag-commit ng perjury. At iyan ang magiging basehan natin, Mrs. Santos. Nagawa nila ang kanilang unang malaking pagkakamali. Lumampas na sila sa linya at ngayon ay mayroon na tayong grounds para sa isang countersuit. Handa na po ba kayong lumaban? Ang tanong niya ay tila isang malakas na signal. Handa na ba ako? Oo, handa na ako. Ang liham ni Jose, ang kanyang babala, ang kanyang pagtitiwala sa akin. Opo, sabi ko, ang aking tinig ay naging matatag. Handa na po ako. Sabihin niyo lang po kung ano ang kailangan naming gawin. Nagsimulang kumilos si Atty. Cruz nang mabilis. Sa loob lamang ng 48 oras, naghain kami ng counter-motion. Sa mosyon na ito, ibinunyag namin ang perjury ni Doña Elena at humingi ng sanctions laban kina Liza at Miguel at maging sa kanilang abogado. Humingi rin kami ng restraining order laban sa kanila upang hindi na nila ako direktang kontakin o kumalat pa ng mga maling impormasyon tungkol sa akin sa aming mga kamag-anak. Ngunit ang pinaka-agresibong hakbang namin ay ang subpoena. Nag-issue si Atty. Cruz ng subpoena para sa lahat ng komunikasyon sa pagitan ni Liza at Miguel mula sa nakalipas na 3 taon. Emails, text messages, phone records. Kung pinaplano nila ito noon pa, mahahanap namin ang ebidensya. Ipadadala nito ang mensahe, sabi ni Atty. Cruz habang sinusuri namin ang mga dokumento. Inakala nilang madali kayong target, isang byudang nagluluksa na susuko na lamang. Ngayon, alam na nila na lumalaban ka. Ang tugon mula sa kanila ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko.
Makalipas ang 2 araw, habang nasa hardin ako, nagpuputol ng mga rosas, isang itim na Mercedes ang pumasok sa aking driveway. Bumaba si Miguel, na sinundan ni Liza. Hindi ko nakita ng personal ang aking anak mula noong huling Pasko. Halos 10 buwan na ang nakalilipas. Nakapayat siya, mukhang mas matanda. Si Liza ay tumayo sa tabi niya na parang isang general na nagdidirekta ng mga tropa. Ang kanyang ekspresyon ay malamig at kalkulado. "Mom, kailangan nating mag-usap," tawag ni Miguel mula sa lawn. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking mga kamay sa hawakan ng pruning shears. "Wala akong sasabihin sa inyo," sagot ko. Ang aking tinig ay tila hindi ko kilala. "Please Maria," sabi ni Liza, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng tamis. "Pwede ba tayong mag-usap bilang pamilya? Bilang mga adulto?" Dahan-dahan akong lumapit sa kanila habang hawak ko pa rin ang garden shears, hindi bilang sandata, kundi bilang paalala na hindi ako walang depensa. "Nag-file kayo ng kaso na inaakusahan akong elder abuse," sabi ko ng mahinahon. "Nagsumite kayo ng affidavit na nagsisinungaling mula sa isang babaeng galit sa akin. Sinubukan niyong i-freeze ang aking bank accounts at ngayon gusto ninyong mag-usap tayo na parang mga adulto?" Si Miguel, kahit papaano, ay nagpakita ng discomfort. "Mom, kung sana lang po ay naging makatuwiran kayo sa paghahati ng assets ni Dad. Ang inyong ama ang naghati ng kanyang assets ayon sa kanyang nais," putol ko sa kanya. "Lahat ay legal, lahat ay patas. Galit lang kayo dahil iniwan niya sa akin ang life insurance dahil lamang sa impluensya ninyo." Ang maskara ni Liza ay natanggal, nagpapakita ng galit sa ilalim. "Ninakaw mo siya mula sa kanyang unang pamilya at pagkatapos ay ninakaw mo ang kanyang pera. Hindi mo deserve ang kahit ano dito." "Ipinagkasal ako sa inyong ama sa loob ng 37 taon," sabi ko ng malamig. "Pinaghirapan ko ang bawat sentimo ng iniwan niya sa akin. Nandito ako nung nagpa-bypass siya, noong namatay ang kanyang ina, sa bawat mahirap na sandali. Nasaan ka, Liza?" "Oh, tama. Humihingi ng pera at nawawala kapag sinabi niyang hindi." Namula ang mukha ni Liza. "Isinira mo siya laban sa akin. Gumawa siya ng sariling mga desisyon. Baka kung tinuring mo siya bilang ama imbes na ATM." "Sapat na!" Si Miguel ang pumagitna sa amin. "Ma'am, pakinggan niyo po. Alam namin ang tungkol sa trust. Ang aking dugo ay nanigas. Paano nila nalaman?" Ngumiti si Liza, naramdaman ang aking pagkabigla. "Inakala mo ba na hindi namin malalaman? May mga investigators kami, Maria. Napakahusay nila." "Ang 1.2 milyon na trust na yon," sabi niya, tila naghahamon. "Iyan ay community property. Dapat hatiin iyan sa lahat ng anak ni Robert." "Umalis kayo sa property ko," sabi ko ng tahimik. "O ano?" Lumapit si Liza. "Tatawag ka sa pulis?" "Sige, sasabihin namin sa kanila ang tungkol sa perang itinatago mo. Sasabihin namin kung paano mo inihiwalay si Robert sa kanyang mga anak. Sasabihin namin ang lahat." "Lahat, Ma'am." Ang tinig ni Michael ay lumambot, sinusubukan ang ibang paraan. "Pakinggan niyo po. Bigyan niyo lang kami ng nararapat. Hatiin ang trust sa 4 naming magkakapatid at babawiin namin ang kaso. Pwede niyong itago ang life insurance, itago ang bahay, lahat masaya." "Masaya maliban sa akin, ibig mong sabihin?" Tiningnan ko ang aking anak, ang lalaking ito na pinalaki ko, at halos hindi ko na siya nakilala. "Michael, ang iyong ama ay nag-iwan sa iyo ng $50,000 sa kanyang will. Sina Sofia at Jocelyn, tig $50,000 din. Sinigurado niyang lahat kayo ay natulungan. Ang ginagawa ninyo ngayon, ito ay sisira sa puso niya. Huwag mo kaming babanggitin kung ano ang sisira sa puso niya." Ang tinig ni Michael ay naging bayolente. "Ikaw ang unang sumira nito noong nilason mo siya laban sa sarili niyang anak. Nalibutan na nila ako ngayon. Si Michael sa isang banda, si Liza sa kabila. Ang aking puso ay kumakabog, ngunit hindi ko ipapakita ang takot." "Mayroon kayong 48 oras," sabi ni Liza. "Sumangayon kayong hatiin ang trust o i-escalate namin ito. Mayroon na kaming affidavit mula sa 3 pang family friends na handang i-file."
Mayroon kaming forensic accountant na susuri sa bawat transaksyon ninyo at ni Robert sa huling 10 taon. Mayroon kaming ebidensya ng financial elder abuse. Umalis kayo sa property ko. Bawat salita ay lumabas na parang yelo. Umalis sila, ngunit ang huling sinabi ni Liza ay tumatak sa akin. Hindi ka mananalo dito, Maria. Mayroon kaming unlimited resources. Nanginginig akong tumayo sa driveway hanggang sa mawala ang kanilang sasakyan. Pagkatapos, pumasok ako sa loob, nilock ang lahat ng pinto at bintana at tinawagan si Attider Cruz. Alam nila ang tungkol sa trust, sabi ko. May mga investigators sila, nagbabanta silang mag-file pa ng mga pekeng affidavit. Hayaan niyo sila, sabi ni Attider Cruz ng mahinahon. Bawat maling pahayag na gagawin nila ay isa pang pako sa kanilang kabaong. Mrs. Santos, desperado na sila. Kaya sila pumunta sa bahay ninyo para takutin kayong mag-settle. Ibig sabihin, gumagana ang ating estratehiya. Hindi ko nararamdaman na gumagana ito, sabi ko. Magpahinga po kayo ng ilang araw, payo niya. Huwag po kayong makipag-ugnayan sa kanila. Hayaan niyo akong humawak sa mga legal na maniobra. Napakalaking stress po ang inyong pinagdadaanan. Pumunta po kayo kay Jocelyn sa Seattle o kay Sofia. Lumayo po muna kayo dito. Tama siya. Pagod na ako. Nauubos ang aking emosyon. Nang gabing iyon, nagpumilit si Sofia na manatili ako sa kanilang bahay. Sa loob ng 3 araw, sinubukan kong magpahinga, sinubukan kong huwag isipin ang kaso. Ngunit kahit sa guest room ni Sofia, hindi ako nakatakas. Ang katotohanan ng naging anak ko ay bumabagabag sa akin. Sa ika-4 na araw sa bahay ni Sofia, tumunog ang telepono. Si Michael. Nakita ko ang mukha ni Sofia na tila nagbabala. Iniabot niya sa akin ang telepono. Mom, ang kanyang tinig ay tila pagod na, halos mapagkumbaba. Pwede po ba tayong mag-usap? Ikaw at ako lang, walang abogado. Bawat instingto ko ay sumisigaw na huwag magtiwala. Ngunit siya pa rin ang aking anak. Anong gusto mo, Michael? Mag-apologize, magpaliwanag. Please, Mom, magkape tayo. 1 oras lang. Yun lang ang hihilingin ko. Kahit labag sa aking kalooban, pumayag ako. Nagkita kami sa isang Starbucks malapit sa bahay ni Sofia. Neutral territory. Dumating si Michael ng mag-isa. At sa sandaling iyon, nakita ko siyang naglalakad papasok. Nakaramdam ako ng isang bugso ng pag-asa. Baka nagkamali siya. Baka matapos na ang bangungot na ito. Mom, sabi niya, umupo sa tapat ko. Marami akong naisip tungkol kay Dad, tungkol sa atin, tungkol sa gulo na ito. Nag-isip ka na ba? Pinanatili ko ang aking tinig na neutral. Si Liza, matagal na niyang kinukumbinsi ang isip ko, sabi niya, nakatingin sa kanyang hindi nagalaw na kape. Kalahati ko siyang kapatid at nahirapan siya pagkatapos iwan ni Dad ang nanay niya. Naniniwala siyang mas may utang pa sa kanya si Dad na niloko siya. At siguro nagsimula na rin akong maniwala sa kanya. Michael, ang iyong ama ay nagbigay kay Liza ng 30,000 bilang wedding gift. Siya ang nag-co-sign sa kanyang unang mortgage. Siya ang nagbayad para sa rehab ng anak niya ng 2 beses. Ano pa ang gusto niya? Lahat, sabi ni Michael ng tahimik. Gusto niya ang lahat at pinakita niya sa akin ang mga sandali mula sa nakaraan sa ibang paraan. Sabi niya, naalala mo ba noong hindi nakapunta si Dad sa laro mo sa baseball? Dahil iyon kay Maria. Oh, naalala mo ba noong kailangan mo ng pera para sa negosyo mo at sinabi niyang, hindi, kontrolado ni Maria ang wallet. Hindi iyon totoo. Ang iyong ama ang gumawa ng lahat ng desisyon sa pananalapi ng mag-isa. Alam ko, pinahid ni Michael ang kanyang mukha. Alam ko na ngayong nandito ako sa lawsuit na ito, nakikita ko kung gaano kalayo ang kayang gawin ni Liza. Pagsisinungaling sa investigators, pagpapa-perjure sa kanyang ina. Mom, sa tingin ko, nagkamali ako ng malaki. Nais paniwalaan ng aking puso ang kanyang sinabi, ngunit naalala ng aking isipan ang kanyang mga salitang may panlalait sa aking driveway, ang kanyang mga banta, ang kanyang mga kahilingan. Kung talagang nagsisisi ka, bawiin mo ang kaso, sabi ko ng maingat. Hindi ko kaya, sabi niya ng malungkot. Si Liza na ang may kontrol nito ngayon. Nasa pangalan ko ang mga papeles, ngunit siya ang nagpapatakbo ng lahat.
ang kanyang abogado, ang kanyang mga investigators, ang kanyang pera na sumusuporta dito. So, nalulunod ka na? Ma'am, kailangan ko po ng tulong ninyo. Sumandal siya sa akin ng desperado. Kung sana lang po ay pumayag kayong ibigay kay Liza ang gusto niya, marahil 400,000 mula sa trust, ititigil niya ang lahat. Makakabalik tayo sa pagiging pamilya. At naroon na. Hindi pala ito isang paghingi ng tawad. Ito ay isang negosasyon. Isa na namang manipulasyon. Dahan-dahan akong tumayo. Tama ang iyong ama tungkol sa iyo. Tama siya sa lahat ng bagay. Ma'am, please. Hindi ka nalulunod, Michael, sabi ko. Ikaw ang pumipili nito. Pinipili mo ang pera kaysa sa iyong ina, kaysa sa alaala ng iyong ama, kaysa sa iyong integridad. Hindi iyan ang pagkalulunod. Iyan ay pagpili. Lumabas ako ng Starbucks at hindi na lumingon pa kahit pa tinawag niya ako. Nang gabing iyon, pabalik sa bahay ni Sofia, bumigay na ako. Ang stress, ang pagtataksil, ang patuloy na pressure, lahat ay bumagsak sa akin. Hinawakan ako ni Sofia habang ako'y umiiyak. Nawawala ko na siya, humihikbi ko. Nawawala ko na ang aking anak. Hindi, sabi ni Sofia, nang matatag. Siya ang nawala sa sarili niya. Nandito ka pa rin, ma'am. Ikaw pa rin ang taong nagpalaki sa amin na may integridad. Siya ang pumili na talikuran iyon. Sa susunod na linggo, may isang hindi inaasahang bagay na nangyari. Nagsimulang mag-abot ang mga tao. Ang mga dating kasamahan ni Jose mula sa Postal Service ay tumawag para mag-alok ng suporta. Ang aking bridge club ay nag-organisa ng hapunan sa aking bahay. Nagdala sila ng pagkain, nilinis ang aking kusina, at ginugol ang gabi sa pagbabahagi ng mga kwento tungkol kay Jose. Ang aming dating mga kapitbahay, ang mga Henderson, ay nagpadala ng liham na nagdedetalye kung paano tinulungan ni Jose sila sa mga problema sa pananalapi. Hiniram sila ng pera na hindi na niya hininging bayaran. Kakailanganin mo ito para sa korte, sulat ni Martha Henderson, upang ipakita kung anong klaseng lalaki siya. Ang aking kapatid na babae ay lumipad mula sa Florida, iginigiit na kailangan ko ng suporta ng pamilya. Kahit ang anak ng aking pinsan, isang abogado, ay nag-alok na tumulong sa opisina ni Attorney Chen sa pag-aayos ng mga dokumento ng walang bayad. Hindi ka nag-iisa dito, sabi ng aking kapatid isang gabi habang kami ay nakaupo sa likod bahay. Alam ni Jose na kakailanganin mo ng mga tao. Kaya't itinayo niya ang isang magandang buhay kasama mo dahil alam niyang ang mga mabubuting tao ay mananatili sa tabi mo. Si Jocelyn ay lumipad mula sa Seattle para sa isang mahabang weekend. Kasama si Sofia, binuksan namin ang iba pang mga gamit ni Jose, nakakita ng mga kayamanan na nakalimutan ko na. Mga liham na isinulat niya sa akin noong mga business trip niya. Mga birthday card na may mga taos-pusong mensahe. Mga litrato ng aming buhay na magkasama. Tingnan mo ito. Ipinakita sa akin ni Jocelyn ang isang litrato mula sa kanilang pagkabata. Si Dad na tinutulungan si Miguel sa kanyang homework. Nakaarmas sa kanya. Napakapasensyoso. Mabuting ama si Dad. Alam yan ni Miguel. Kung gayon, bakit niya ito ginagawa? Tanong ko. Dahil minsan, sabi ni Sofia ng tahimik, ang kasakiman ay nagpapalimot sa mga tao sa kanilang nalalaman. Tumawag si Attorney Chen na may update. Ang discovery ay nagbabalik at ito ay mapanira para sa kanila. Mayroon tayong mga email sa pagitan ni Liza at Michael mula 2 taon na ang nakakaraan bago pa man mamatay ang inyong asawa na pinag-uusapan kung paano hamunin ang anumang will na hindi pabor sa kanila. Mayroon tayong mga text message kung saan tinuturuan ni Liza si Michael kung ano ang sasabihin kay Jose para makaramdam ito ng guilt tungkol sa divorce. Pinaplano na nila ito habang nabubuhay pa si Jose. Ang pagtataksil ay lalong sumakit. Opo, at Mrs. Santos? Sabi niya. Mayroon pa. Hindi iyon problema ko, sabi ko ng malamig. Ang kanyang mahinang financial choices ay hindi nagbibigay sa kanya ng karapatan na nakawin sa akin. Agreed. Inihahanda ko na ang ating counter-offensive. Gusto nila ng giyera. Bibigyan natin sila.
Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, naramdaman kong matatag ako. Ang aking mga anak ay nasa tabi ko. Ang aking komunidad ay sumusuporta sa akin. At mayroon akong alaala ni Jose na ipaglalaban. Sina Liza at Miguel ay maaaring may pera, mga investigators at agresibong mga abogado. Ngunit ako, mayroon akong katotohanan at mayroon akong isang bagay na hindi nila kailanman mauunawaan. Tunay na pag-ibig, tunay na pamilya, tunay na integridad. Ang pag-uwi ko mula sa opisina ni Attorney Cruz ay hindi naging kasing gaan ng dati. Ang bigat ng mga salitang narinig ko, ang mga paratang at ang liham ni Jose ay bumabagabag sa aking isipan. Ang aking tahanan na dati ay sagisag ng aking kapayapaan ay tila ngayon ay isang lugar na puno ng tensyon. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, marahil nagsisimula pa lamang ito. Habang abala ako sa pag-aayos ng mga dokumento sa study, isang hindi pangkaraniwang ingay ang aking narinig mula sa labas. Isang tunog ng sasakyan na huminto sa aking driveway. Hindi ko inaasahan ang sinuman. Sinilip ko sa bintana ng kusina at ang aking puso ay biglang bumigat, isang itim na Mercedes. At mula rito, bumaba sina Miguel at Liza. Kasama ni Miguel ang kanyang asawa, si Karen. Hindi ko sila inaasahan. Hindi ko talaga inaasahan ang pagdating nila. Bumaba ako patungo sa pinto sa harapan. Habang papalapit ako, nakita kong lumakad sila palapit sa akin. Si Miguel, nakapayat, tila mas matanda kaysa sa edad niya. Si Liza, nakatayo sa tabi niya na parang isang general na nagdidirekta ng mga tropa. Ang kanyang mukha ay malamig at kalkulado. Ramdam ko ang paghigpit ng aking mga kamay. Nararamdaman ko ang presensya nila, tila isang anino na bumabalot sa aking tahanan. "Ma'am, kailangan nating mag-usap," tawag ni Miguel mula sa lawn. Ang kanyang tinig ay tila pagod, ngunit may halong pagpipilit. Napatigil ako saglit. Ang aking mga kamay ay nanatiling mahigpit sa hawakan ng pruning shears na dala ko mula sa hardin. Hindi bilang sandata, kundi bilang isang paalala sa aking sarili na hindi ako dapat maging mahina. Hindi ako dapat magpakita ng takot. "Wala akong sasabihin sa inyo," sagot ko, sinisikap na maging matatag ang aking boses. "Please, Maria," sabi ni Liza. Lumapit siya. Ang kanyang tinig ay puno ng pekeng tamis na parang balm na gusto kong ilagay sa isang sugat na hindi naman totoo. "Pwede ba tayong mag-usap bilang pamilya? Bilang mga adulto?" Ang salitang pamilya mula sa kanya, tila isang biro. Ang salitang adulto, ako ba ang hindi kumikilos na parang adulto sa kanilang paningin? Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Nakita ko ang pagkabahala sa mukha ni Karen, ang asawa ni Miguel. Siya, sa lahat ng ito, ay tila ang tanging may bakas ng konsensya. "Nag-file kayo ng kaso?" sabi ko. Tinitingnan sila ng diretsyo. "Isang kaso na inaakusahan akong gumamit ng elder abuse. Nagsumite kayo ng affidavit na nagsisinungaling mula sa isang babaeng galit sa akin. Sinubukan niyong i-freeze ang aking bank accounts. At ngayon, gusto ninyong mag-usap tayo na parang mga adulto?" Ang aking tinig ay hindi na mahinahon. Ito ay puno ng pagkadismaya at pagkadismaya. Si Miguel, kahit papaano, ay nagpakita ng kaunting pagbabago sa kanyang ekspresyon. Tila siya ay nahihiya. Ngunit si Liza, ang kanyang mukha ay nanatiling matatag, walang bahid ng emosyon, maliban sa isang bahagyang ngisi na hindi ko alam kung saan nanggagaling. "Ma'am, kung sana lang po ay naging makatuwiran kayo sa paghahati ng assets ni Dad," sabi ni Miguel. Ang kanyang tinig ay tila nagmamakaawa. "Ang inyong ama ang naghati ng kanyang assets ayon sa kanyang nais," putol ko sa kanya. Ang pasensya ko ay nauubos na. Ang salitang assets na parang pinag-uusapan nila ay ang resulta ng pinagsamahan namin ni Jose. Lahat ay legal, lahat ay patas. "Galit lang kayo dahil iniwan niya sa akin ang life insurance dahil lamang sa impluwensya ninyo," sabi ko. Diretsyong tinutukoy ang pinakaugat ng kanilang problema. Ang maskara ni Liza ay natanggal sa puntong iyon. Ang kanyang tunay na mukha, puno ng galit, ang lumitaw. "Ninakaw mo siya mula sa kanyang unang pamilya at pagkatapos ay ninakaw mo ang kanyang pera,"
sabi niya, ang kanyang tinig ay tila nagngangalit. Hindi mo deserve ang kahit ano dito. Ang mga salitang iyon, ang mga paratang iyon. Naramdaman ko ang panginginig ng aking buong katawan. Ipinagkasala ko sa inyong ama sa loob ng 37 taon, sabi ko ng malamig. Ang aking tinig ay naging matatag, tila yelo. Pinaghirapan ko ang bawat sentimo ng iniwan niya sa akin. Nandito ako nung nagpa-bypass siya, noong namatay ang kanyang ina, sa bawat mahirap na sandali. Nasaan ka, Liza? Nag-alinlangan siya saglit, tila hindi niya inaasahan ang aking direktang pagtatanong. Oh, tama, sabi niya, sinusubukang ibalik ang kanyang mapanirang pag-atake. Humingi ng pera at nawawala kapag sinabi niyang hindi. Gumawa siya ng sariling mga desisyon, sabi ko, tinitingnan siya ng diretsyo. Baka kung tinuring mo siya bilang ama imbes na ATM. Sapat na. Si Miguel ang pumagitna sa amin, tila nakokonsensya sa aming pagtatalo. Mom, pakinggan niyo po. Alam namin ang tungkol sa trust. Ang mga salitang iyon. Alam nila ang tungkol sa trust? Paano? Paano nila nalaman? Ang aking dugo ay nanigas sa aking mga ugat. Naramdaman ko ang biglaang paglamig ng aking balat. Ngumiti si Liza, tila natutuwa sa aking pagkabigla. Inakala mo ba na hindi namin malalaman? Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki. May mga investigators kami, Maria. Napakahusay nila. Ang 1.2 million na trust na yon, sabi niya. Ang kanyang tinig ay tila naghahamon. Iyan ay community property. Dapat hatiin iyan sa lahat ng anak ni Robert. Ang aking isipan ay tumakbo. Paano nila nalaman? Sino ang nagsabi sa kanila? Ang pagtitiwala ko kay Jose, ang pagtitiwala niya kay Attorney Cruz. Lahat ba iyon ay nasira na? Umalis kayo sa property ko? Sabi ko. Sinisikap na kontrolin ang aking boses, ngunit ito ay nanginginig. O ano? Lumapit si Liza. Ang kanyang mata ay tila nagliliyab sa galit. Tatawag ka sa pulis? Sige. Sasabihin namin sa kanila ang tungkol sa perang itinatago mo. Sasabihin namin kung paano mo inihiwalay si Robert sa kanyang mga anak. Sasabihin namin ang lahat. Lahat, Ma'am! Ang tinig ni Michael ay lumambot, sinusubukan ng ibang paraan. Tila ba nagbabago ang kanyang tono? Tila ba mayroon pa siyang kaunting awa? Pakinggan niyo po, bigyan niyo lang kami ng nararapat, hatiin ang trust sa 4 naming magkakapatid at babawiin namin ang kaso. Pwede niyong itago ang life insurance, itago ang bahay, lahat masaya. Masaya maliban sa akin, ibig mong sabihin? Tiningnan ko ang aking anak. Ang lalaking ito na pinalaki ko, ang lalaking minahal ko, ay tila naging estranghero na sa akin. Michael, ang iyong ama ay nag-iwan sa iyo ng $50,000 sa kanyang will. Sina Sofia at Jocelyn, tig $50,000 din. Sinigurado niyang lahat kayo ay natulungan. Ang ginagawa ninyo ngayon, ito ay sisira sa puso niya. Huwag mo kaming babanggitin kung ano ang sisira sa puso niya. Ang tinig ni Michael ay naging bayolente. Tila nawala na ang anumang bakas ng awa. Ikaw ang unang sumira nito noong nilason mo siya laban sa sarili niyang anak. Nalibutan na nila ako ngayon. Si Michael sa isang banda, si Liza sa kabila. Ang aking puso ay kumakabog, ngunit hindi ko ipapakita ang takot. Ang mga salitang iyon, ang mga paratang na iyon, ay tila mga saksak sa aking dibdib. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na nabuo sa akin, isang matibay na determinasyon. Mayroon kayong 48 oras, sabi ni Liza. Ang kanyang tinig ay tila nagbibigay ng ultimatum. Sumang-ayon kayong hatiin ang trust o ia-escalate namin ito. Mayroon na kaming affidavit mula sa 3 pang family friends na handang i-file. Mayroon kaming forensic accountant na susuri sa bawat transaksyon ninyo at ni Robert sa huling 10 taon. Mayroon kaming ebidensya ng financial elder abuse. Umalis kayo sa property ko. Bawat salita ay lumabas na parang yelo. Tiningnan ko sila sa mata, isa-isa. Nakita ko ang determinasyon ni Liza, ang pag-aalangan sa mukha ni Michael at ang takot sa mga mata ni Karen.
Umalis sila, ngunit ang huling sinabi ni Liza ay tumatak sa akin. Hindi ka mananalo dito, Maria. Mayroon kaming unlimited resources. Nanginginig akong tumayo sa driveway hanggang sa mawala ang kanilang sasakyan. Pagkatapos, pumasok ako sa loob, nilock ang lahat ng pinto at bintana at tinawagan si Atyrod Cruz. Alam nila ang tungkol sa trust, sabi ko. Ang aking tinig ay nanginginig pa rin. May mga investigators sila. Nagbabanta silang mag-file pa ng mga pekeng affidavit. Hayaan niyo sila, sabi ni Attorney Cruz ng mahinahon. Ang kanyang tinig ay nagbibigay ng kapanatagan sa gitna ng aking takot. Bawat maling pahayag na gagawin nila ay isa pang pako sa kanilang kabaong. Mrs. Santos, desperado na sila. Kaya sila pumunta sa bahay ninyo para takutin kayong mag-settle. Ibig sabihin, gumagana ang ating estratehiya. Hindi ko nararamdaman na gumagana ito, sabi ko. Ang aking tinig ay puno ng pagod. Magpahinga po kayo ng ilang araw, payo niya. Huwag po kayong makipag-ugnayan sa kanila. Hayaan niyo akong humawak sa mga legal na maniobra. Napakalaking stress po ang inyong pinagdadaanan. Pumunta po kayo kay Jocelyn sa Seattle o kay Sofia. Lumayo po muna kayo dito. Tama siya. Pagod na ako. Nauubos ang aking emosyon. Nang gabing iyon, nagpumilit si Sofia na manatili ako sa kanilang bahay. Sa loob ng 3 araw, sinubukan kong magpahinga, sinubukan kong huwag isipin ang kaso. Ngunit kahit sa guest room ni Sofia, hindi ako nakatakas. Ang katotohanan ng naging anak ko ay bumabagabag sa aking isipan. Ang pagtataksil na ito ang pinakamasakit sa lahat. Sa ika-4 na araw sa bahay ni Sofia, tumunog ang telepono. Si Michael. Nakita ko ang mukha ni Sofia na tila nagbabala. Iniabot niya sa akin ang telepono. Ma'am, ang kanyang tinig ay tila pagod na, halos mapagkumbaba. Pwede po ba tayong mag-usap? Ikaw at ako lang, walang abogado. Bawat instingto ko ay sumisigaw na huwag magtiwala. Ang kanilang pagdating, ang kanilang mga banta, ang kanilang kaalaman tungkol sa trust, lahat ito ay nagpapakita ng kanilang malalim na intensyon. Ngunit siya pa rin ang aking anak. Ang anak na minsang minahal ko ng lubos. Anong gusto mo, Michael? Tanong ko. Ang aking tinig ay mahina, ngunit may bahid ng pag-asa na sana ay hindi pa huli ang lahat. Mag-apologize? Magpaliwanag? Ang kanyang tinig ay tila nagmamakaawa. Please, Mom, magkape tayo. 1 oras lang. Yun lang ang hihilingin ko. Kahit labag sa aking kalooban, kahit na ang aking isipan ay nagsasabing huwag, pumayag ako. Nagkita kami sa isang Starbucks malapit sa bahay ni Sofia. Neutral territory. Dumating si Michael ng mag-isa. At sa sandaling iyon, nakita ko siyang naglalakad papasok, nakaramdam ako ng isang bugso ng pag-asa. Baka nagkamali siya. Baka matapos na ang bangungot na ito. Baka may pag-asa pa para sa aming pamilya. Pagkatapos ng pagtatagpo namin ni Michael at Liza sa Starbucks at ang aking pagtanggi sa kanilang panukala, ang mundo ko ay tila muling bumagsak. Ang kaunting pag-asa na sanay magbago ang puso ni Michael ay nawala, napalitan ng malamig na katotohanan. Alam kong ang pagtanggi ko sa kanilang alok ay magdudulot ng mas matinding atake. At hindi ako nagkamali. Ang mga sumunod na araw ay naging isang patunay kung gaano kalalim ang kanilang galit at kasakiman. Mom, kailangan nating mag-usap. Ang mga salita ni Michael noon ay tila isang panukala ng kapayapaan, ngunit ngayon alam ko na ito ay bahagi lamang ng kanilang laro. Ang laro na tila wala ng katapusan. At ang laro na iyon ay nagsimulang magdulot ng mas matinding pressure sa akin. Nagsimula ang mga telepono. Hindi na lang kina Michael at Liza, kundi pati na rin sa mga kakilala nila. Mga hindi kilalang numero, mga banta na tila bumubulong sa bawat tawag. Mrs. Santos, sabi ng isang boses sa telepono, tila pilit na pinapakalma ang sarili. Nalaman namin na mayroon kayong malaking utang. At para hindi na lumala pa ang sitwasyon, mas mabuting ibigay niyo na lang ang bahagi ng mga bata sa mana. May mga ebidensya kami tungkol sa inyong kalusugan sa pag-iisip. Baka hindi na kayo ang tamang tao para magdesisyon sa mga ganitong bagay.
Nanginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang telepono. Kalusugan sa pag-iisip? Utang? Ito ay mga kasinungalingan. Mga kasinungalingan na handa nilang gamitin para sirain ako. Ito ang sinabi ni Atty. Cruz na mangyayari. Ang pagpipinta sa akin bilang isang taong hindi na makatuwiran. Ang pagpipinta sa akin bilang isang taong may itinatago. Ang sakit na dulot ng mga kasinungalingang ito ay mas matindi pa kaysa sa anumang legal na laban. Para bang bawat piraso ng aking pagkatao ay hinuhugasan ng dumi. Sa gitna ng lahat ng ito, tila napapaligiran ako ng dilim. Ramdam ko ang bigat ng aking mga balikat, ang pagod sa aking puso. Nagsimula akong mag-isip, baka nga mas mabuti pang sumuko na lang. Para matapos na ang lahat. Para makapiling ko na ulit si Jose sa kapayapaan. Ngunit sa bawat pagkakataong iyon, isang tinig ang bumabangon sa aking isipan. Ang tinig ni Jose, ang kanyang liham. Lumaban ka, Patricia. Ang kanyang mga salita ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman. At hindi nagtagal, ang liwanag na iyon ay lalong lumakas. Hindi ako nag-iisa. Habang patuloy akong pinipilit ng mga pananakot at kasinungalingan, nagsimulang dumating ang mga hindi inaasahang suporta. Una, ang mga dating kasamahan ni Jose sa postal service. Tumawag sila, nag-aalok ng kanilang tulong. Maria, sabi ng isa sa kanila, kilala namin si Jose. Alam namin kung gaano siya nagtiwala sa iyo. Kung kailangan mo ng testigo o anumang tulong, nandito kami. Ang kanilang mga salita ay tila isang yakap, isang paalala na ang alaala ni Jose ay hindi malilimutan ng lahat. Pagkatapos, ang aking bridge club. Sa isang Martes ng umaga, pagkatapos ng aming laro, nagulat ako nang sabihin nila, Maria, alam namin ang pinagdadaanan mo. Gusto naming mag-organisa ng hapunan para sa iyo sa bahay mo sa Sabado, para maibsan naman ang iyong pasanin. Hindi lang sila nagdala ng pagkain. Nilinisan nila ang aking kusina. Inayos ang aking sala. Habang nagbabahagi kami ng mga kwento tungkol kay Jose, ang mga luha ko ay dumaloy, ngunit ito na ay luha ng pasasalamat, hindi ng kalungkutan. Ang aming dating mga kapitbahay, ang pamilyang Henderson, ay nagpadala ng liham. Detalyado doon kung paano tinulungan sila ni Jose sa panahon ng krisis nila sa pananalapi. Hiniram niya sila ng pera na hindi niya kailanman hininging bayaran. Maria, sulat ni Martha Henderson. Ito po ang ilan sa mga lumang papeles ng aming bahay. Alam naming mas magagamit niyo ito para sa korte. Hindi namin kakayanin ang makita kang inaapi ng walang ginagawa. Alam naming ipaglalaban mo ang karapatan mo. Ang kanilang kabutihan ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko naisip na mayroon ako. Ang aking kapatid na babae mula sa Florida na hindi ko nakita ng ilang taon ay biglang dumating. Maria, kailangan mo ng suporta ng pamilya. Sabi niya, niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi ka namin hahayaang mag-isa dito. At ang pinakamahalaga sa lahat, dumating ang aking mga anak na babae, sina Sofia at Jocelyn. Si Sofia, na kasama ko sa Boston, ay naging aking kanang kamay. Si Jocelyn, na nasa Seattle, ay lumipad agad para makasama ako. Ang kanilang presensya, ang kanilang mga yakap, ang kanilang mga salita ng pag-asa, iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas na lumaban. Mom, nandito kami, sabi ni Sofia, habang hawak niya ang aking kamay. Hindi ka namin hahayaang mag-isa. Anong nangyayari, Mom? Tanong ni Jocelyn. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Si Michael, kakaiba ang mga sinasabi niya. Parang hindi na siya ang kapatid na kilala ko. Nagpatuloy ang aming paghahanda. Kami ni Atty. Cruz ay nagpupulong ng madalas. Ang mga kahon ng mga dokumento ay lalong dumadami. Bawat sulat, bawat litrato, bawat resibo ay tila isang piraso ng aming buhay na kailangan naming ipagtanggol. Kasabay nito, nalaman ko rin ang mga balita tungkol kina Liza at Doña Elena. Ang kanilang maling testimonya ay nagsimulang mabuksan sa korte. Nalaman na si Doña Elena ay nagsinungaling sa ilalim ng panunumpa at si Liza naman ay nahaharap sa malaking utang.
na posibleng dahilan kung bakit siya desperado. Naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang mga banta ay nagiging mas seryoso, ngunit ang aking suporta ay lumalakas din. Ang aking maliit na mundo ay lumalaki, napapalibutan ng mga taong naniniwala sa akin, naniniwala sa katotohanan. Ito na ang aking paghahanda, hindi lang para sa korte, kundi para sa aking sarili. Upang patunayan na hindi ako ang kanilang inaasahan. Hindi ako ang biktima na kanilang gustong makita. Ako si Maria Santos, ang asawa ni Jose Reyes. At lumalaban ako. Ang mga eko ng nakaraan, ang mga alaala ni Jose, ang mga salita ng aking mga anak na babae, at ang suporta ng aking komunidad, lahat iyon ay nagbibigay sa akin ng lakas na kailangan ko. Ang laban ay magiging mahirap, ngunit hindi na ako natatakot. Handa na ako. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang araw na kailangan kong harapin ang aking mga anak sa isang hukuman. Ang araw na kailangan kong patunayan na ako ay hindi ang halimaw na pilit nilang ipinipinta. Bago ang araw na iyon, naghanda ako ng mabuti kasama si Atty. David Cruz. Nagkaroon kami ng maraming mock questions, mga strategy session, at review ng mga ebidensya. Ang bawat piraso ng papel, bawat sulat, bawat litrato, ay tila nagiging isang mahalagang sundalo sa aming depensa. Susubukan nilang ipakita ka bilang malamig at kalkulado, Mrs. Santos. Babala ni Atty. Cruz habang kami ay nakaupo sa conference room ng korte. Sasabihin nilang inalok mo ang isang naghihingalong lalaki. Huwag mong ipakita na ikaw ay galit. Maging mahinahon, factual at sympathetic. Iyan ang kailangan mong maging. Nauunawaan ko po, sagot ko. Sinisikap na ipasok sa aking isipan ang bawat salita niya. At Mrs. Santos, dagdag niya, mananalo tayo dito. Ang courtroom ay hindi kasing laki ng aking inaasahan. Mas maliit ito kaysa sa aking naiisip, ngunit ang bigat ng tensyon ay napakalaki. Si Judge Margaret Chen, walang kaugnayan kay Atty. Cruz, ang namumuno. Kilala siya sa kanyang pagiging mahusay at walang nonsense na paghatol. Sa kabilang aisle, nakaupo sina Liza at Miguel, kasama ang kanilang abogado, si Atty. Ricardo Gonzales. Isang malaking lalaki ito na tila kumakain ng hilaw na karne para sa almusal, ang kanyang ekspresyon ay imposible. Sa likuran ko naman, naroon sina Sofia at Jocelyn, ang kanilang presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas. Napansin ko, si Karen, ang asawa ni Michael, ay wala doon. Marahil ay hindi niya kinaya. Nagsimula si Atty. Gonzales. Ang kanyang opening statement ay eksakto sa estratehiyang binigay ni Atty. Cruz na babalaan niya. Pininta niya ako bilang isang gold digger na nag-target sa isang malungkot na byudo, inihiwalay siya sa kanyang mga anak at inalok siya. Your Honor, ang tinig ni Atty. Gonzales ay umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Patricia Whitmore systematically alienated Robert Whitmore from his daughter Liza, poisoned his relationship with his son, Michael, and in his final vulnerable years, convinced him to disinherit his own children in favor of her exclusive benefit. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na inihahagis sa akin. Pagkatapos niyang magsalita, tinawag niya si Liza para sa kanyang testimonya. Si Liza, nagampanan niya ang kanyang papel ng mahusay. Ang anak na inabandona, ang batang nasaktan, umiiyak habang inilalarawan niya kung paano ko ninakaw ang kanyang ama. Sinabi niya na pinigilan ko siyang dalawin si Jose sa ospital bago ito pumanaw, na sinira ko raw ang mga family photos na kasama siya, na ako raw ang sumasalo sa kanyang mga sulat at tawag. Bawat salita ay isang kasinungalingan. Nang dumating ang pagkakataon ni Atty. Cruz na i-cross-examine si Liza, siya ay parang isang siruhano, tumpak, malinis at walang awa sa kanyang mga tanong. Miss Whitmore, nagsimula si Atty. Cruz, nagpatotoo kayo na pinigilan ni Patricia ang pagdalaw ninyo sa inyong ama. Mayroon po ba kayong ebidensya nito? Siya ay laging naroon, laging kumokontrol kung sino ang pwedeng dumalaw, sabi ni Liza, tila nahihirapan. I see.
Gayunpaman, ang mga hospital records ay nagpapakita na kayo po ay dumalaw sa inyong ama ng eksaktong 2 beses noong kanyang huling hospitalization. Parehong pagkakataon, nakasama kayo ni Patricia at tinanggap naman kayo. Nagpatigil si Atty. Cruz, pinapakita ang dokumento sa korte. Maaari niyo po bang ipaliwanag ang discrepancy na iyan? Si Liza ay nag-alinlangan. I mean noong mga taon bago iyon. Pag-usapan natin ang mga taon na iyon, sabi ni Atty. Cruz, at kinuha niya ang mga dokumento. Noong 2019, humingi kayo sa inyong ama ng 25,000 para sa rehab ng inyong anak. Ibinigay niya ito. Noong 2020, humingi kayo ng 15,000 para sa business investment. Ibinigay niya ito. Noong 2021, humingi kayo ng 30,000 para maiwasan ang foreclosure. Ibinigay niya ito. Bawat pagkakataon, si Patricia ang naghihikayat sa kanya na tulungan kayo. Naaalala niyo po ba yon? Siya ang aking ama. Ang perang iyon ay nararapat sa akin. At bawat pagkakataon na matapos matanggap ang pera, nawawala kayo sa kanya sa loob ng ilang linggo hanggang sa mangailangan ulit kayo ng pera. Ang inyong phone records ay nagpapakita ng pattern. Tumataas ang mga tawag ninyo sa inyong ama kapag may problema kayo sa pananalapi, at pagkatapos ay nawawala kapag naresolba na ang inyong problema. Tunog ba iyan ng isang mapagmahal na anak o isang financial opportunist? Objection, Your Honor, sigaw ni Atimer Gonzales. Argumentative. Sustained, sabi ng judge ng mahinahon. Ngunit papayagan ko ang mga records. Magpatuloy po kayo, Atty. Cruz. Ang testimonya ni Michael ay mas naging problema pa para sa kanila. Siya ay nagpatuloy sa kanyang mga sinasabi, nagkakasalungatan sa kanyang sarili at umamin sa ilalim ng cross-examination na ang kanyang ama ay mapagbigay na ako ay palaging mabait sa kanya at na ang kanyang pangunahing hinaing ay ang pakiramdam na mas nabigyan ng atensyon ang kanyang mga kapatid. At pagkatapos, ibinaba ni Atty. Cruz ang kanyang trump card. Mr. Whitmore, sabi niya, nais ko pong ipakita sa inyo ang Exhibit 47. Isang email ang lumabas sa screen. Ito po ay isang email mula kay Liza Whitmore para sa inyo, na may petsang Abril 2022, 6 na buwan bago pumanaw ang inyong ama. Maaari niyo po bang basahin ang naka-highlight na bahagi? Ang mukha ni Michael ay nawalan ng kulay. Hindi ko maalala. Basahin niyo po, please. Pagpupumilit ni Atty. Cruz, ang kanyang tinig ay hindi na mahinahon, ngunit may diin. Ang courtroom ay nabalot ng katahimikan. Lahat ay nakatingin sa malaking screen kung saan nakalabas ang email. Ang tinig ni Michael ay halos pabulong na lang. Kapag namatay si Dad, kailangan nating i-challenge agad ang will. Mahigpit na hahawakan ni Patricia ang lahat. Kailangan nating i-claim na undue influence, elder abuse, kahit ano pa ang kailangan. Mayroon kahit 2 milyong assets. Dapat hati tayo sa kalahati. Ang courtroom ay nanatiling tahimik. Parang huminto ang paghinga ng lahat. Naririnig ko ang sarili kong paghinga na tila napakalakas sa katahimikang iyon. Miguel, ang aking anak, nagplano ng ganito habang buhay pa ang kanyang ama? Ang inyong ama ay nabubuhay pa noong isinulat ninyo ito, Mr. Whitmore. Patuloy ni Atty. Cruz, ang kanyang tingin ay hindi natinag kay Michael. Naisulat ninyo, agreed. Let's start documenting everything now. Nagpaplano kayong kontrahin ang kanyang habilin bago pa man siya mamatay, bago nyo pa man malaman kung ano ang laman nito. Hindi ito tungkol sa fairness, Mr. Whitmore. Ito ay tungkol sa kasakiman. Objection, Your Honor. Si Atty. Gonzales ay mabilis na tumayo, ang kanyang mukha ay pula na. These emails were obtained through perfectly legal discovery. Your clients opened this door when they filed their lawsuit. Pagputol ni Atty. Cruz, ang kanyang tinig ay matatag. Lumapit si Judge Chen sa kanyang podium, tinanggal ang kanyang salamin, at tumingin ng diretso kina Liza at Michael. I'll allow it. Continue, Atty. Cruz. Tila isang malaking bato ang nahulog mula sa aking dibdib. Napansin ko ang pagluwag ng tensyon sa mga balikat ni na Sofia at Jocelyn na nakaupo sa likuran ko. Mayroon po akong 53 karagdagang email na nagpapakita ng konspirasyong ito, sabi ni Atty. Cruz, tinitingnan ang kanyang mga papeles.
Mayroon akong mga text message kung saan tinuturuan ni Liza si Michael kung ano ang sasabihin para makaramdam ng guilt si Jose. Mayroon akong financial records na nagpapakita na si Liza ay may utang na 3,000 at desperado. At ito po, itinaas niya ang liham ni Jose. Ito po ay isang liham mula kay Robert Whitmore, isinulat 2 taon bago siya pumanaw, para lamang buksan kung ang kanyang mga anak ay kukontrahin ang kanyang habilin. Dito, malinaw niyang sinabi na kinatatakutan niya ang eksaktong nangyari ngayon, na sina Liza at Michael ay aatakihin si Patricia pagkatapos ng kanyang kamatayan. Gumawa siya ng trust particular para protektahan siya mula sa pangyayaring ito. Detalyado niya ang mga taon ng pagmamasid sa kanyang mga anak, lalo na kay Liza, na tinatrato siya bilang isang bangko, hindi bilang isang ama. Ang liham na ito ay selyado at nasa aming firm. Hindi po alam ni Patricia Whitmore ang tungkol dito hanggang matapos ang pagsampa ng kaso. Tumingin si Attorney Cruz diretso kina Liza at Michael. Ang 2 taong ito ay hindi kumontra sa habilin dahil naniniwala silang inalok ni Patricia ang kanilang ama. Kinontra nila ito dahil gusto nila ng pera. Alam ito ng kanilang ama. Nakita niya ito. At gumawa siya ng mga hakbang para protektahan ang babaeng tunay na nagmamahal sa kanya. Ang katahimikan sa courtroom ay nakabibingi. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ng bawat isa. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Michael. Si Liza, ang kanyang mukha ay parang estatwa, walang emosyon. Tumingin si Judge Chen kay Liza at Michael. Tinanggal niya ang kanyang salamin at diretsong tumingin sa kanila. Nagsilbi ako sa mga estate disputes sa loob ng 23 taon, sabi niya sa wakas. Ang kanyang tinig ay kasing talim ng kutsilyo na bumabasag sa tensyon. Nakakita na ako ng mga pamilyang pinagwatak-watak ng pagluluksa at kasakiman. Ngunit bihira akong makakita ng ganito kakalkulado, premeditated na malisya gaya ng ipinakita rito ngayon. Nagpresenta si Attorney Gonzales. Your Honor, kung maaari, you might not, Mr. Gonzales. Ang tinig ng judge ay malamig na. I've heard enough. Nakikita ng korte na ang habilin ni Robert Whitmore ay nais-agawa ng maayos, na si Robert Whitmore ay nasa tamang pag-iisip at walang kahit anong ebidensya ng undue influence, manipulation o elder abuse ni Patricia Whitmore. Naramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak ni Sofia sa aking kamay. Dagdag pa rito, patuloy ni Judge Chen, ang ebidensyang ipinakita ni Attorney David Chen ay nagpapakita na ang kasong ito ay isinampa ng may masamang intensyon at may buong kaalaman na ang mga aligasyon ay hindi totoo. Ang mga email at text messages ay nagpapakita ng malinaw na premeditation, pagpaplano na kontrahin ang habilin bago pa man mamatay si Robert Whitmore. Si Michael, ang aking anak, ay nakayuko, ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay. Si Liza ay nakaupo lamang, ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng kawalan ng paniniwala. Ang petition to contest the will ay denied in its entirety. Si Patricia Whitmore ay kinukumpirma bilang rightful beneficiary ng estate ng kanyang asawa kasama ang lahat ng assets, trusts at insurance policies. Dagdag pa rito, kami ay maglalagay ng sanction sa mga plaintiffs at sa kanilang abogado para sa frivolous litigation. Your Honor? Si Attorney Gonzales ay namutla na. Now, Mr. Gonzales, sabi ng judge, ang kanyang tinig ay hindi nagbabago. Ang inyong mga kliyente ay nagsumite ng false affidavit. Gumawa sila ng mga sadyang mapanlinlang na alegasyon sa korte na ito. Ang sanction ay 75,000 pesos na babayaran ng joint by Lisa Whitmore and Michael Whitmore kay Patricia Whitmore sa loob ng 90 araw. Ito ay bahagyang babayaran sa kanya ang legal fees na napilitan siyang gastusin bilang depensa laban sa walang basehang pag-atake na ito. Si Liza ay naglabas ng isang tunog na parang strangled. Dagdag pa rito, sabi ng judge, inirefer ko ang usaping ito sa State Bar para sa investigasyon ng perjury affidavit ni Patricia Donore. Kung siya ay nagsinungaling sa ilalim ng panunumpa at ang ebidensya ay malakas na nagmumungkahi nito, siya ay haharap sa criminal charges.
Tumalikod si Judge Chen at tumingin kay Michael. Nakita ko ang pisikal na pagyuko ng aking anak sa ilalim ng kanyang pagsusuri. Mr. Whitmore, sabi niya, ang kanyang tinig ay tila nagbabala. Ang inyong ama ay nag-iwan sa iyo ng $50,000 sa kanyang will. Iyon ay mapagbigay, lalo na kung isa sa alang-alang ang natutunan ko tungkol sa inyong relasyon. Ngayon, nagastos ninyo ang halagang iyon sa legal fees para sa nabigong kasong ito. May utang kayo ng 75,000 pesos sa sanctions at nasira ninyo ang inyong relasyon sa inyong ina at mga kapatid. Sulit ba yon? Walang sinabi si Michael. And Miss Liza Whitmore, ang tinig ng judge ay lalong lumamig. Kayo ang nag-orchestrate ng buong iskema na ito. Minanipulan niyo ang inyong half-brother, kinumbinsin niyo ang sarili ninyong ina na mag-perjury. Sinubukan niyong nakawin ang isang byuda na nagpakita sa inyo ng walang iba kundi kabutihan. Gusto kong maintindihan niyo ang isang bagay. Hindi kayo makakatanggap ng kahit isang sentimo mula sa estate ng inyong ama. Hindi ngayon, hindi kailanman. At kung susubukan ninyong magsampa ng anumang legal na aksyon laban kay Patricia Whitmore sa hinaharap, personal kong sisiguraduhin na haharapin ninyo ang pinakamataas na parusa na maaaring ibigay ng batas. Ito ay hindi makatarungan. Si Liza sa wakas ay nakahanap ng kanyang tinig. Tumayo. Dapat sana sa akin ang perang iyon. May utang sa akin ang aking ama. Ang gavel ng judge ay bumagsak ng malakas. Ang inyong ama ay nagbigay sa inyo ng buhay, nagpalaki sa inyo, at patuloy na sumuporta sa inyo sa pananalapi hanggang sa pagtanda ninyo, sa kabila ng inyong pagtrato sa kanya. Ang tanging bagay na utang niya sa inyo ay ang katapatan na ibinigay niya sa kanyang habilin. Case dismissed. Tumingin siya sa paligid. We're adjourned. Habang umaalis ang judge, nagkaroon ng kaguluhan. Si Liza ay bumaling kay Michael, sumisigaw. Ito ang kasalanan mo. Dapat ka na mas nakakukumbinsi. Sinira mo lahat. Kasalanan ko. Ang tinig ni Michael ay nabali. Sinabi mo na madali lang ito. Sinabi mong magsesettle siya. Sinira mo ang pamilya ko. Si Atawaron Gonzales ay nag-aayos na ng kanyang mga papeles, lumalayo sa kanyang kliyente na nagwawala. Sina Sofia at Jocelyn ay niyakap ako ng mahigpit na halos hindi ako makahinga. Si Attorney Cruz ay nakipagkamay sa akin na may malawak na ngiti. Congratulations, Mrs. Whitmore. Complete victory. Habang kami ay lumalabas ng courtroom, nakasalubong ko si Michael sa hallway. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay namumula at desperado. Mom, I'm so sorry. Hindi ko naman talaga. Pinili mo ang pera kaysa sa pamilya, sabi ko ng tahimik. Pinili mo ang lason ni Liza kaysa sa alaala ng iyong ama. Pinili mong maniwala sa mga kasinungalingan kaysa sa turn na 17 taon ng katotohanan. Iyan ang mga pinili mo, Michael. Ngayon, mabuhay ka kasama ang mga iyon. Please, kaya ko pa itong baguhin. Kaya ko pa itong itama. Hindi, sabi ko ng matatag. Hindi mo na kaya. May mga bagay na kapag nasira na, hindi na maayos. Lumayo ako mula sa aking anak. Pakiramdam ko ay parehong nasasaktan at malaya. Ang mga salitang iyon, ang pagharap sa katotohanan, ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa mga kasinungalingan. Iyon ang tunay na tagumpay. Ang pinakamalaking pamana na nakuha ko ay hindi ang pera, kundi ang katotohanang iyon. Ang katotohanang ipinaglaban ko at napanalunan. Ang paglabas namin mula sa courtroom ay tila isang panaginip na unti-unting nagkakatotoo. Ang bigat na aking dinadala sa loob ng mga linggong iyon, ang takot, ang pagdududa, ang sakit ng pagtataksil, ay tila nababawasan sa bawat hakbang papalayo sa gusaling iyon. Naririnig ko pa rin ang mga huling salita ni Judge Chen, ang kanyang tinig na nagbibigay ng katarungan at kapatawaran sa akin, ngunit nagbibigay din ng parusa sa mga nagkasala. Ang petition to contest the will ay denied in its entirety, sabi niya, at tila isang napakalaking bato ang nahulog mula sa aking dibdib. Si Patricia Whitmore ay kinukumpirma bilang rightful beneficiary ng estate ng kanyang asawa, kasama ang lahat ng assets, trusts at insurance policies. Ang mga salitang ito ang aking inaasam.
Ito ang katotohanang ipinaglaban ko. Dagdag pa rito, patuloy niya, at alam kong ito ang bahagi na may kinalaman sa mga nagkasala. Ang ebidensyang ipinakita ni Attorney David Cruz ay nagpapakita na ang kasong ito ay isinampa ng may masamang intensyon at may buong kaalaman na ang mga aligasyon ay hindi totoo. Ang mga email at text messages ay nagpapakita ng malinaw na premeditation, pagpaplano na kontrahin ang habilin bago pa man mamatay si Robert Whitmore. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Michael. Si Liza, ang kanyang mukha ay parang pinaghalong galit at kawalan ng paniniwala. Ang kanilang abogado, si Attorney Gonzales, ay namutla. Alam nilang tapos na ang kanilang laro. Kami ay maglalagay ng sanction sa mga plaintiffs at sa kanilang abogado para sa frivolous litigation, sabi ni Judge Chen. Isang sanction. Ang ibig sabihin nito, babayaran nila ako. Babayaran nila ang gastos ko sa pagtatanggol sa aking sarili laban sa kanilang mga kasinungalingan. Ang sanction ay set 75,000 pesos na babayaran ng joint by Lisa Whitmore and Michael Whitmore kay Patricia Whitmore sa loob ng 90 araw. Ito ay bahagyang babayaran sa kanya ang legal fees na napilitan siyang gastusin bilang depensa laban sa walang basehang pag-atake na ito. 75,000 pesos. Hindi ito ang pinakamalaking halaga sa mundo, ngunit ito ay isang simbolo. Isang simbolo na sila ang mali at ako ang tama. Isang simbolo na ang kanilang mga kasinungalingan ay may katumbas na presyo. Dagdag pa rito, ang tinig ng judge ay lalong lumamig at alam kong ang susunod na sasabihin niya ay para kay Doña Elena at sa kanilang mga kasinungalingan. Inirefer ko ang usaping ito sa State Bar para sa investigasyon ng perjury affidavit ni Patricia Donore. Kung siya ay nagsinungaling sa ilalim ng panunumpa at ang ebidensya ay malakas na nagmumungkahi nito, siya ay haharap sa criminal charges. Ang dating asawa ni Jose, ang ina ni Liza, ang babaeng nagtanim ng kamandag, siya ay haharap sa parusa. Hindi lang sa pagkawala ng kanyang kredibilidad, kundi pati na rin sa legal na pananagutan. Ito ay higit pa sa aking inaasahan. Pagkatapos, ang judge ay tumingin kay Michael. Ang kanyang mga mata ay tila tumutusok. Mr. Whitmore, sabi niya, ang inyong ama ay nag-iwan sa iyo ng $50,000 sa kanyang will. Iyon ay mapagbigay, lalo na kung isasaalang-alang kung ano ang natutunan ko tungkol sa inyong relasyon. Ngayon, nagastos ninyo ang halagang iyon sa legal fees para sa nabigong kasong ito. May utang kayo ng 75,000 pesos sa sanctions at nasira ninyo ang inyong relasyon sa inyong ina at mga kapatid. Sulit ba iyon? Nakita ko si Michael na yumuko, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Hindi siya makasagot. Siguro sa sandaling iyon, naranasan niya ang bigat ng kanyang mga naging desisyon, ang kapalit ng kasakiman. At pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumaling kay Liza. Ang kanyang tinig ay naging pinakamalamig. And Miss Liza Whitmore, kayo ang nag-orchestrate ng buong iskema na ito. Minanipula niyo ang inyong half-brother. Kinumbinsi niyo ang sarili ninyong ina na mag-perjury. Sinubukan ninyong nakawin ang isang biyuda na nagpakita sa inyo ng walang iba kundi kabutihan. Gusto kong maintindihan niyo ang isang bagay. Hindi kayo makakatanggap ng kahit isang sentimo mula sa estate ng inyong ama. Hindi ngayon, hindi kailanman. At kung susubukan ninyong magsampa ng anumang legal na aksyon laban kay Patricia Whitmore sa hinaharap, personal kong sisiguraduhin na haharapin ninyo ang pinakamataas na parusa na maaaring ibigay ng batas. Ang mga salitang iyon ay parang hatol ng kamatayan para sa kanilang mga plano. Walang makukuha si Liza, wala. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagpaplano, ng kanyang kasakiman, ng kanyang pagmamanipula. Ito ang hustisya. Ito ang katarungan na ipinaglaban namin. Ito ay hindi makatarungan. Si Liza sa wakas ay nakahanap ng kanyang tinig, tumayo, ang kanyang mukha ay pula sa galit. Dapat sana sa akin ang perang iyon. May utang sa akin ang aking ama. Ang gavel ng judge ay bumagsak ng malakas. Ang tunog nito ay nagpatigil sa lahat. Ang inyong ama ay nagbigay sa inyo ng buhay, nagpalaki sa inyo
at patuloy na sumuporta sa inyo sa pananalapi hanggang sa pagtanda ninyo sa kabila ng inyong pagtrato sa Kanya. Ang tanging bagay na utang niya sa inyo ay ang katapatan na ibinigay niya sa Kanyang habilin. Tumingin siya sa paligid ng courtroom. Case dismissed. We're adjourned. Nang umalis ang judge, tila nagdiligan ang mga bulkan. Si Liza ay bumaling kay Michael, sumisigaw, "Ito ang kasalanan mo. Dapat ka na mas nakakukumbinsi. Sinira mo lahat. Kasalanan ko?" Ang tinig ni Michael ay nabali, puno ng paghihinagpis. "Sinabi mo na madali lang ito. Sinabi mong magsesettle siya. Sinira mo ang pamilya ko." Si Attorney Gonzales, tila nagmamadaling makalayo sa kanyang mga kliyente, ay nag-aayos na ng kanyang mga papeles. Ramdam ko ang kanilang pagkabigo, ang kanilang kawalan ng pag-asa. Sina Sofia at Jocelyn ay niyakap ako ng mahigpit. Naramdaman ko ang kanilang luha sa aking balikat, ang aking mga anak na babae. Narito sila. Nakasama ko sila sa labanang ito. Si Attorney Cruz ay nakipagkamay sa akin. Ang kanyang ngiti ay kasing laki ng buwan. Congratulations, Mrs. Whitmore. Complete victory. Habang kami ay lumalabas sa courtroom, nakasalubong ko si Michael sa hallway. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay namumula at desperado. "Mom, I'm so sorry. Hindi ko naman talaga..." Ang mga salitang iyon ay dumating na, ngunit huli na. Ang pag-amin ay hindi sapat para ayusin ang mga nasira. Ang mga kasinungalingan, ang pagtataksil, ang pagpapahalaga sa pera kaysa sa pamilya. "Pinili mo ang pera kaysa sa pamilya," sabi ko ng tahimik. Ang aking tinig ay hindi na nanginginig, ngunit puno ng isang malungkot na katotohanan. Pinili mo ang lason ni Liza kaysa sa alaala ng iyong ama. Pinili mong maniwala sa mga kasinungalingan kaysa sa 27 taon ng katotohanan. Iyan ang mga pinili mo, Michael. Ngayon, mabuhay ka kasama ang mga iyon. Please, kaya ko pa itong baguhin. Kaya ko pa itong itama. Napabuntong hininga ako. Ang mga salitang ito ay naging paulit-ulit, tila isang sirang plaka. "Hindi," sabi ko ng matatag. "Hindi mo na kaya. May mga bagay na kapag nasira na, hindi na maayos." Lumayo ako mula sa aking anak. Pakiramdam ko ay parehong nasasaktan at malaya. Ang mga salitang iyon, ang pagharap sa katotohanan, ang pagpapalaya sa aking sarili mula sa mga kasinungalingan. Iyon ang tunay na tagumpay. Ang pinakamalaking pamana na nakuha ko ay hindi ang pera, kundi ang katotohanang iyon. Ang katotohanang ipinaglaban ko at napanalunan. Ang hatol ng hukuman ay hindi lamang nagbigay ng hustisya sa akin, kundi nagbigay din ng aral sa lahat. Ang kasakiman ay may katapusan. Ang katotohanan sa huli ay laging nananalo. Ang kapayapaan na naramdaman ko pagkatapos noon ay hindi maipapantay ng kahit anong halaga. Ito ang tunay na gantimpala, ang tunay na tagumpay.